Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1451-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos lamang ng ilang paghinga ay biglang nanginig si Ferlan, at bumalik sa kanyang katinoan. Imposible. Siya. Paano niya mapapatay si Tyler? Bulong ni Ferlan sa sarili, halatang hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Pero alam niya sa puso niya na hinding-hindi magsasalita si Mateo. Sa totoo lang, ang balitang hinahabol ni Tyler si Mateo ay hindi nalihim sa Wormstone Academy. Sunod-sunod na lumabas ang dalawa para magsanay, at hindi rin bumalik sa loob ng 10 taon. Kahit ang isang hanggal ay nakakahula rin kung ano ang nangyari. Ngunit ngayon, ligtas at maayos na nakabalik si Mateo, ngunit hindi na nakabalik si Tyler. Ito ay kinailangang magdulot ng maraming haka-haka. Siyempre, maaaring gumamit si Mateo ng paraan para matanggal si Tyler, na nagresulta sa hindi pa rin alam ni Tyler na nakabalik na si Mateo hanggang ngayon. Ngunit posible rin na bumagsak na si Tyler sa maliit na mundo. Sa totoo lang, karamihan sa mga tao ay mas umaasa pa rin sa una. Kung tutuusin, kilalang-kilala ang lakas ni Tyler. Kahit na makalusot si Mateo sa Heaven Glimpse Realm, hindi rin posible na maging katapat ni Tyler. Bilang guro ng akademya, natural na malinaw sa kanya ang tungkol sa lakas ni Tyler. Pero ngayon, personal na inamin ni Mateo na patay na si Tyler. Ano ba ang nangyari sa loob ng maliit na mundong iyon? Biglang nagulat si Ferlan, palihim na inisip na masama ang sitwasyon. Ang batang ito ay walang batas at mapang-abuso, baka may gawin siya. Sa bagay na ito, mas mabuting ipaalam na lang sa Tower Lord. Sa loob ng isang box room sa Clearwind Inn, si Alex at ang iba pa ay kasalukuyang masayang nagkukwentuhan. Tuso at tuso ang punk na yan. Masyado naming pinag-isipan ng mabuti kaya ayaw pa niyang umalis sa akademya. Kahanga-hanga pa rin ang senior apprentice Sister Lucy. Sa sandaling gumawa ka ng hakbang, agad na masusunod na siyang mapapayag. Tuwang-tuwa si Selvan. Hindi natural ang ekspresyon ng mukha ni Chong Jie sa tabi niya. Pero alam din niya na napakalaki ng pagkakaiba nila ni Tyler. Wala talagang pagkakataon. Si Lucy na nakaupo sa upuang pangkarangalan ay mayroon pa ring malamig at mapagmataas na anyo, na nagpapakita ng ugali ng isang diyosa. Habang binabanggit si Jingyi, may bahid ng pandidiri siyang sinabi, gusto ni Jingyi na maka-score ng higit pa sa kanyang inaasahan, iniisip na magkaroon ng anak kasama ako. Akala niya ay kaya niyang gawin ang gusto niya. Kung hindi lang dahil sa sinabi sa akin ni Kuya Tyler na huwag siyang ilayo, matagal ko na sana siyang kinakasuhan. Nagmamadaling sinabi ni Alex nang may pangungutya, hindi ba? Ang mataba at bilugan ng matabang yan, parang pangalan ng babae. Kalimutan mo na ang isang mapagmataas na anak ng langit tulad ng senior apprentice sister, kahit ang mga ordinaryong babae ay hindi rin magkakagusto sa kanya. Ngumiti si Fade at sinabing, Wormstone Academy, sina Big Brother Tyler at senior apprentice Sister Lucy lang ang tunay na magkapareha. Nang mabanggit si Tyler, biglang kumunot ang noo ni Lucy at sinabing, papatayin ni Kuya Tyler si Mateo sa pagkakataong ito, 10 taon na siyang wala. Dapat ay babalik pa rin siya kahit anong mangyari, di ba? Hindi ito pinansin ni Alex at nakangiting sinabi, natatarante si senior apprentice Sister Lucy dahil sa pag-aalala. Sino si Big Brother Tyler? Sa pagkakataong ito, siya mismo ang kumikilos, malamang ay isang patay na kaluluwa na ang batang iyon sa ilalim ng kanyang espada noon pa man. Sabi ni Fade, oo, malamang ay nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro si Kuya Tyler sa maliit na mundo, kaya naman naantala siya hanggang ngayon. Sa sinabi nilang iyon, sa wakas ay nakaramdam din ng kapanatagan si Lucy at sinabing, may katuturan naman. Kung iisipin, si Mateo ay nasa Grotto Profound Realm lamang, kaya paano siya magiging katapat ni Kuya Tyler? Nakakatawa, ang bastos na iyon ay labis na pinalaki ang sarili niyang kakayahan, na talagang manggahas na kalabanan ang pamilya Chin. Talagang hindi siya mamamatay kung hindi niya hinanggad ang kamatayan. Ah! Ganoon ba? Sa oras na ito, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa labas ng box room. Putok! Diretso na nasira ang pinto ng isang malakas na puwersa, na nagpapakita ng isang figure na may malamig na mukha. Sino ba yan, para manggahas? Manggahas.
Mateo. Ikaw. Hindi ka namatay. Muntik nang matanggal ni Selvin ang hawakan nang bigla niyang makita ng malinaw na ang nag-iisang nakatayong pintuan ay ang malabangungot na nilalang na si Mateo. Hindi naman talaga maliit ang pagkabiglang ito. Hindi lang siya, nang makita ng lahat ng nasa box room si Mateo, lahat ng mukha nila ay naging lubhang kaakit-akit. Kumalat na ang balita ng pagbabalik ni Mateo sa loob ng Wormstone Academy. Nagkataon lang na ang iilang taong ito ay kasalukuyang may maliit na pagtitipon sa lungsod at hindi nila lubos na alam ang balita ng pagbabalik ni Mateo. Kung alam lang nila, tiyak na hindi na sila maglalakas loob na magyabang pa sa lungsod. Labis kayong nadismaya na hindi ako namatay, di ba? Pero dahil hindi ako namatay, dumating na ang araw ng inyong katapusan. Walang pakialam na hinatulan ni Mateo ang iilang taong ito ng parusang kamatayan. Nagulat lamang sina Lucy at ang iba pa at hindi nila sineryoso ang banta ni Mateo. Tutal, sa kanila, mayroon pang 3 engranding heaven glimpse. Samantalang si Mateo ay nasa unang yugto pa lamang ng heaven glimpse. Kapit lang, sulyap sa langit sa unang yugto. Nakakalusot talaga ang lalaking ito. Tumingin si Lucy kay Mateo at malamig na sinabi, sa mga katulad mo lang. Mateo, dahil nakatakas ka sa mga kamay ni Kuya Tyler, ako na ang bahala sa iyo ngayon para sa kanya. Tumingin si Mateo kay Lucy, malamig ang tingin nito. Ang babaeng ito ay talagang nararapat sa kamatayan. Nabighani si Little Fatty sa kanya. Ginamit niya ang bulag na pagmamahal ni Little Fatty at naging dahilan para maging ganoon ito. Hahaha, Mateo. May daan ang langit, pero ayaw mong maglakad. Walang gate ang impyerno pero gusto mo pang pumasok ng walang ingat. Dahil swerte kang nakatakas, dapat ay mas naging mahinahon ka at nagtago sa akademya at hindi lumabas. Pero ngayon, nailigtas mo ang sarili mo sa pinto, sabi ni Selvin sabay tawa ng malakas. Pinagsisisihan niya ang kawalang katarungang ginawa sa kapatid niya rito. Haha, paulit-ulit pang ang sinabi ng matabang yun noong araw na tutulungan siya ng kapatid niya na maghayganti. Hindi ko inaasahan na pupunta ka pala ngayon. Tumawa rin ng malakas si Alex at sinabing. Kung gayon, titingnan natin kung paano tayo hahanapin ng henyong junior apprentice na si Brother Croswell para maghayganti. Sabi ni Fade nang may malamig na ngiti. Hindi pinansin ni Mateo ang kanilang pangungutya at malamig na sinabi, Roshi. Isang mahinang multo ang lumitaw sa tabi ni Mateo at yumuko, guro. Nang sandaling lumitaw si Roshi, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Engranding pagkumpleto 2 bituin. Ang bilis talaga ng cultivation ng masamang espiritong ito. Nalampasan niya talaga ang grand completion. 2-star na. Sa labanan kay Tyler, nagtamo si Roshi ng malubhang pinsala. Sa mahigit kalahating taon ng pagpapagaling, hindi lamang lubusang gumaling ang mga pinsala ni Roshi, kundi mas lumakas pa ang kanyang lakas, at umabot sa grand completion na 2-star. Sa inyo muna ang 3 yan. Huwag ninyo silang hayaang lumapit at manggulo sa akin, malamig na sabi ni Mateo. Opo, guru. Yumuko si Roshi at sinabi. Hey, walang hiya ang yabang. Isang simpleng engranding pagtatapos. Gustong alagaan ng 2-star evil spirit ang 3 inner court peak disciples. Aaminin mo na napaka-inosente mo. Nakangising sabi ni Lucy. Dahan daw ang naglakad si Roshi sa harap at sinabi sa malamig na boses, Nether Ghost Claw. Isang itim at malaking kamay ang biglang lumipad mula sa kawalan, humawak sa 3 tao. Nagbago ang ekspresyon ng 3 tao nang makita nila ang sitwasyon. Hindi nila inaasahan na ganito pala kalakas ang lakas ni Roshi. Hindi nagtagal, nahulog ang 3 tao sa isang gusot na labanan. Tumingin si Selvin kay Mateo at sinabing may malamig na ngiti, hinayaan mo bang harapin ng masamang espiritu ang 3, mukhang kumpiyansa ka naman sa akin. Bahagyang tumaas ang mga talukap ni Mateo, walang kahit kaunting emosyon ang boses niya habang malamig niyang sinasabi, ang pagpatay sa iyo ay parang pagpatay sa aso. Hindi pa humihina ang boses niya nang biglang naputol ang Sundering Stars ni Mateo. Ang kumpletong bersyon ng Sundering Stars ay diretsong napunta kay Chong Jia. Power! Hindi pa nakakapag-react si Chong Jia sa nangyayari at agad na sumabog at naging ulap ng dugo. Naging seryoso ang tingin ni Selvin, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang seryosong tingin. Sa loob ng ilang taon, nakarating na rin si Chong Jia sa unang yugto ng Heaven Glimpse.
Pero sa ilalim ng Sundering Stars ni Mateo, nataman siya ng isang shot nang hindi man lang nakapag-react. 1452. Napakalakas. Anong nangyari ngayon lang? Parang lumabo ang paningin ko at sumabog si Chongjia. Si Chongjia ay Heaven Glimpse Deity Realm din. Isa pa, siya pa nga ang runner-up ngayong season. Bakit ang laki ng pagkakaiba niya? Walang balita tungkol kay Mateo sa loob ng 10 taon na ito. Hindi ko inaasahan na sa sandaling bumalik siya, ang kanyang lakas ay naging mas nakakatakot pa. Pero kahit na napakalakas ng lakas niya, imposibleng maging katapat din ni Sylvan, di ba? Tutal, si Sylvan ay isa ring henyo ng inner court. Isa pa, nasa late stage Heaven Glimpse na siya, 2 minor realm na mas mataas kaysa kay Mateo. Napakahusay ng negosyo ng Clearwind Inn. Isang suntok ni Mateo ang nagpasabog sa pinto, na nagdulot ng matinding ingay. Natural lamang na nakaakit ito ng maraming tao para palibutan at panoorin. Doon, nag-iisa si Roshi na nakipaglaban sa 3 makapangyarihang Heaven Glimpse powerhouses at hindi talaga siya nalugmok kahit kaunti, na nagpatalbugan sa lahat sa pagkamangha. Binaligtad na ng matinding labanan ng 4 na tao ang buong box room, pinasabog ang isang sulok ng Clearwind Inn. Hey! Hindi mo naman siguro iniisip na makakatapat kita sa pagpatay sa isang walang kwentang tao, di ba? Puro kalokohan, pumunta ka rito para maghangad ng kamatayan ngayon. Mabuti na lang, sabay nating aayusin ang mga lumang sama ng loob at bagong alitan. Wangsu, ipaghihiganti ka ni Kuya ngayon. Habang nagsasalita hanggang sa huli, nagngalit ang mga ngipin ni Sylvan sa puot. Ang pagkamatay ni Wangsu ay palaging bumabagabag sa kanyang puso, kaya hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Noong huling beses na gusto niyang patayin si Mateo, pilit itong pinigilan ni Peyton. Sa pagkakataong ito, inihatid ni Mateo ang sarili sa pinto, gaya ng gusto niya. Tayi True Deeper Feast. Mamatay ka para sa akin. Malakas na sigaw ni Sylvan, hindi nagbigay ng pagkakataong magpaliwanag, at direktang ibinato ang kamao kay Mateo. Ang malakas na hangin mula sa kamao ay nagpasigaw sa lahat sa gulat. Ang intensyong ito ng kamao ay malinaw na nakarating na sa 3 patong na langit ng kamao daw. Ang Tayi True Deeper Fist ay isang supreme skill ng akademya sa simula pa lang. Nalinang din ni Sylvan ang galaw na ito patungo sa 3 patong na langit ng fist daw, paano pa rin lalaban. Masyadong mapusok itong si Mateo. Dahil sa lakas na ito, naglakas loob siyang lumapit at hominin si Sylvan. Hindi maihahambing ang Heaven Glimpse Realm sa Grotto Profound Realm. Napakahirap tumalon mula sa mga realm patungo sa labanan. Mas mataas ang realm, mas mahirap tumalon mula sa realm patungo sa labanan. Bukod pa rito, tumatalon pa ito sa 2 maliliit na kaharian. Kung ang hirap ng pagtalon sa mga realm sa Grotto Profound Realm ay 10 puntos, kung gayon ang hirap ng pagtalon sa mga realm sa Heaven Glimpse Realm ay 50 puntos, o 80 puntos pa. Bagamat hindi itinuring na napakahusay si Sylvan sa inner court, isa rin siyang primera klaseng henyo. Hindi itinuring na mahina ang kanyang lakas. Napakahirap para kay Mateo na landagin ang 2 maliliit na kaharian para talunin siya. Gayunpaman, walang nakikitang pagbabago sa mukha ni Mateo dahil sa suntok na ito ni Sylvan. Nanganghangin ng kanyang kamao ay namuo at nabuo, at dumagundong patungo sa kanya, saka lamang dahan-daang itinaas ni Mateo ang Evil Extermination Sword. Mga naghihiwalay na bituin. Isang mahinang tunog ng pagwasak sa hangin ang biglang dumagundong, kasabay ng pag-ihip ng kamao ng Tayi True Deeper Fist. Boom! Para lamang makita ang figure ni Sylvan na parang bola ng kanyan, direktang lumilipad patungo sa bahay sa tapat ng kalye. Bumagsak si Sylvan sa ilang pader bago unti-unting tumigil ang kanyang figure. Natulala ang lahat. Paano naging ganito kalakas itong si Mateo? Hindi mo ari ng lahat ang tunay na sitwasyon sa ginawa ni Mateo. Isang ordinaryo at simpleng hiwa, na tila walang anumang kapangyarihan. Kahit ang espiritual na enerhiya ay walang anumang pag-alunalon. Pero ang lakas ay talagang napakalakas. Sa unang pagkakataon, ito ang paglitaw ng kumpletong bersyon ng Sundering Star sa Heavenspan World. Dati, noong ginagamit ni Mateo ang galaw na ito, nakapatay siya ng isang Heaven Glimpse powerhouse habang nasa Grotto Profound Realm. Ngayon, nakapasok na si Mateo sa initial stage Heaven Glimpse. Wala nang mas hihigit pa sa kapangyarihan ng galaw na ito.
Hindi naman kahanga-hanga ang pagkatalo kay Sylvan sa isang galaw lang. Sa katotohanan, ang kanyang Chasing Moon move ay hindi pa nailalabas. Tunay o peke? Sa unang yugto ng Heaven Glimpse at kaya niyang durugan ang huling yugto ng Heaven Glimpse. Nakakatakot din ang lakas na ito, di ba? Sabi ng lahat, nalampasan daw ng talento ni Mateo ang kay Tyler. Dati, hindi ako naniniwala. Ngayon, naniniwala na talaga ako. Napakalaki nito. Hindi ko lubos maisip ang espadang iyon. Paano niya nagawa ang ganito kalakas na kapangyarihan? Hindi matansya ang lakas ni Mateo kung titingnan lamang sa panlabas na anyo ang kanyang kaharian. Ang kanyang Chaos 7 Span Cannon kasama ang Chaos 7 Opening Sword Art, kung gaano kalaking potensyal ang taglay niya, tanging ang kanyang kalaban lamang ang makakaranas nito. Ngayon, naranasan na ito ni Sylvan. Swoosh! Bigla, isang imahe na parang nasa likuran ng kumari pa ng takbo palabas ng pader, mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ng Wormstone Academy nang may hindi kapani-paniwalang bilis. Hindi inaasahan ang eksenang ito. Walang reaksyon ang lahat. Power! Habang tumatakas siya, samuka si Sylvan ng dugo sa malalaking subo. Sa oras na ito, paano pa niya mapapahalagahan ang mga pinsala sa kanyang katawan? Ginamit pa niya ang lahat ng kanyang lakas, ang layunin ay ang Wormstone Academy. Hanggat makakatakas siya papunta sa Wormstone Academy, hindi na siya maglalakas loob na patayin ni Mateo. Napakalakas. Paano naging ganito kalakas ang lalaking ito? Isa lamang siyang Heaven Glimpse sa unang yugto. Noon, nang makalusot si Tyler sa unang yugto ng Heaven Glimpse, kaya niyang kalabanan ang mga powerhouse ng Heaven Glimpse sa gitnang yugto. Pero nakikipaglaban lang talaga ito. Pero si Mateo, talaga siyang. Dumagundong ang malalakas na alon sa puso ni Sylvan. Hindi niya talaga maisip na si Mateo, matapos makalusot sa Heaven Glimpse realm, ay talagang nakakatakot sa ganitong antas. Sa kanyang puso, mayroon pa ring kalahating pangungusap na hindi pa nasabi. Sa kasalukuyang lakas ni Mateo, ang pagpatay sa kanya ay parang pagpatay talaga ng aso. Tumakas si Sylvan ng walang pag-asa. Pinasigla niya ang kanyang katawan hanggang sa sukdulan. Sa mismong sandaling ito, hiniling niya na sana'y bigyan siya ng kanyang mga magulang ng karagdagang pares ng binti, o kaya'y bigyan siya ng pares ng binti. Gusto niyang lumipad papunta sa Wormstone Academy. Lumipad. Bigla, isang figure ang bumagsak mula sa langit sa unahan, lumilipad. Sa harap niya. Isang emosyong tinatawag na kawalan ng pag-asa ang agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Paano niya nakakalimutan na marunong lumipad si Mateo gamit ang espada? Paglipad gamit ang espada. Talagang paglipad gamit ang espada yan. Matagal ko nang naririnig na marunong si Mateo ng paglipad gamit ang espada, pero ngayon ko lang ito nakita mismo ng sarili kong mga mata. Ngayon, talagang pinalawak nito ang aking kaalaman. Dahil dito, nababaliw na si Sylvan. Iniisip ko kung papatayin ba talaga siya ni Mateo o hindi. Sa likod ni Sylvan ay ang pamilya Chin at pamilya Wang, dalawang magagaling na pamilya. Hey! Ano sa tingin mo? Si Flora Chin batang babaeng pinatay ni Mateo nang hindi man lang kumukurap. Sa tingin mo ba ay palalayain niya si Sylvan? Kumabog. Lumuhad si Sylvan, umiyak hanggang sa bumuhos ang mga luha. Panginoon Crosswell, Lolo Crosswell, mali ako. Mali talaga ako. Ang bagay na ito ay pinasimulan lahat ni na Alex at Fade, at si Lucy ay isang kasabwat. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Kung buhay at kamatayan ang usapin, paano pa magkakaroon ng integridad sa moralidad si Sylvan? Sa sobrang iyak, pinagtaksilan niya sina Alex at Fade. Ngumisi lang si Mateo nang marinig iyon at sinabing, Sylvan, binigyan na kita ng pagkakataon, ikaw ang paulit-ulit na humamon sa aking kita. Ngayon, pwede ka nang pumunta sa impyerno. Power! Dumating ang mga Sundering Stars at biglang naglaho sa ere. Si Sylvan ay kapareho ni Chong Jia, na direktang sumabog at naging ulap ng ambon ng dugo. Sa mga lansangan, lahat ay tumingin sa eksenang ito nang may matinding pagkabigla. Ngayon, malamang nabubutasan ni Mateo ang langit. Matapos mapatay si Sylvan, hindi na natili si Mateo, diretsyong sumakay sa kanyang espada at muling nagtungo sa Clearwind Inn. Si Roshi at ang tatlong tao ay kasalukuyang nasa gitna ng matinding labanan at nakipaglaban na mula sa Clearwind Inn patungo sa mga lansangan.
Lahat ay naghiyawan para makaupo ng maluwag. Tunay ngang napakalakas ng lakas ni Lucy, napilitan na si Roshi na gumamit ng Ghost Energy Possession, bago halos hindi nakapaglaban hanggang sa tabla sa 3 tao. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Mateo, tila sumusugod na parang kidlat, diretsyong lumapit kay Fade. Hinahabol ang buwan. 1453. Oy! Sus Mariosep! Si Fade ay kasalukuyang abala sa pakikitungo sa Nether Ghost Claw. Biglang nanginig ang kanyang anit, at isang pakiramdam ng napakalaking panganib ang bumalot sa kanyang puso. Ang anyo ni Mateo ay naging isang agos ng umaagos na liwanag, sumugod patungo kay Fade ng may hindi maisip na bilis. Masyadong biglaan ito. Napakabilis ng takbo ni Mateo, napakabilis hanggang sa hindi na makareact ang lahat. Ang pakiramdam ng krisis na nagmumula sa likuran ay mas malakas pa kaysa sa Nether Ghost Claw. Huli na para lumingon, humampas si Fade gamit ang isang backhand. Kasabay nito, iginawad niya ang isang backhanded palm, at tinampol ang Nether Ghost Claw. Hindi masasabing hindi mabilis ang reaksyon ni Fade, pero mas mabilis pa si Mateo. Clank! Power! Power! Halos sabay na samuka sina Mateo at Fade ng sariwang dugo. Lumipad pa atras ang figure ni Mateo. Gayunpaman, si Fade ay mas miserable kaysa kay Mateo. Hindi na kailangan ng salita para maipahayag ang kooperasyon sa pagitan ni Roshi at Mateo. Sa sandaling gumalaw si Mateo, naunawaan ni Roshi ang intensyon ni Mateo. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Fade. Paano mapipigilan ng mabilis na palad ni Fade ang atake ng Nether Ghost Claw? Dahil inatake siya ng kalaban mula sa harapan at likuran, agad siyang nagtamo ng malubhang pinsala. Masyadong mabilis at biglaan ang pangyayaring ito. Hindi makapag-react sina Lucy at Alex. Nang tumugon sila, malubha na ang pinsala ni Fade at hindi na kayang lumaban pa. Karamihan din ng lakas ni Fade ay nakatuon kay Roshi, kaya hindi gaanong malala ang mga pinsala ni Mateo. Kung hindi, dahil sa malakas na pagtama ni Fade sa Heaven Glimpse, na malakas na humampas sa kanya, tiyak na malubha ang magiging pinsala ni Mateo kahit hindi pa siya mamatay. Kung wala ang augmentation ng Heavenly Thunder Swift Talisman, medyo mahina pa rin si Mateo sa harap ng grand completion ng Heaven Glimpse. Gayunpaman, walang pakialam si Mateo sa mga pinsala sa kanyang katawan. Sa sandaling bumagsak siya sa lupa, ang kanyang mahabang espada ay umiswag, at muling sumugod. Hinahabol ang buwan. Sa galaw na ito, tinukoy ni Mateo ang Romang Chi ni Genio na bumabalik sa bitoka noon. Ang galaw ni Genio na humiram ng lakas para makaalis ay natapos sa isang hininga lamang, halos hindi na magawa. Pero ngayon, iba ang galaw ni Mateo sa kanya, pero ang hagupit na ito ay may parehong talino sa pagkamit ng parehong layunin sa pamamagitan ng ibang paraan kasama siya. Lilipas lang ang pagkakataon. Ayaw bigyan ni Mateo ng pagkakataon si Fade na huminga ng malalim. Oy! Sus Mariosep! Muling naging isang agos ng liwanag si Mateo, at sumugod patungo kay Fade. Ngunit sa oras na ito, si Tyler ay pinalipad ng 2 malalakas na suntok, ang kanyang buong katawan ay hindi pa lumalapag. Gulong-gulo pa rin ang kanyang mga laman loob, hindi niya inaasahan na darating muli si Mateo sa ganitong oras. Path! Ang Evil Extermination Sword ay dumaan sa dibdib ni Fade nang walang anumang sorpresa. Nanlaki ang mga mata ni Fade. Hanggang kamatayan, hindi siya makapaniwala na si Mateo ang pumatay sa kanya. Pero ayaw siyang bigyan ni Mateo ng pagkakataon. Unti-unting nanlambot ang mga mata ni Fade, ngunit ang pares ng mga matang iyon ay tumangging pumikit anuman ang mangyari. Namatay siya nang may walang hanggang pagsisisi. Paano siya mapapatay ng isang initial stage Heaven Glimpse, isang engranding kumpletong pag-iral sa Heaven Glimpse? Ito. Ano ba ang nangyari ngayon lang? Masyadong mabilis ang sword art ni Mateo, malabo lang ang nakita kong after image. Napakalakas. 2 espada lang ang ginamit ni Mateo at napatay niya ang isang malaking Heaven Glimpse Realm Powerhouse. Kahit na sa tulong ng masamang espiritong iyon, ang tagumpay na ito sa labanan ay sapat na para gulatin ang buong lungsod. Panaginip siguro ito. Panaginip lang talaga. Si Fade ay isang mapagmalaking anak ng langit, ang lakas niya ay halos kayang lampasan ang mga nasa parehong ranggo. Ang mapatay sa pamamagitan ng isang paunang yugto ng Heaven Glimpse.
Sa simula, sa paningin ng lahat, ang pang-aasar ni Mateo ay isa lamang kathang-isip. Ngunit walang umasa na ang komedyang ito ay nauwi sa isang madugong labanan sa mga lansangan. Tunay ngang malakas ang lakas ni Roshi, ngunit sa harap ng tatlong magagaling at walang kapantay na henyo, napilitan din siyang gumamit ng Ghost Energy Possession bago halos hindi nakapaglaban at naging tabla. Kapag lumipas ang panahon, tiyak na magugulat siya. Ngunit ang biglang pagsali ni Mateo sa larangan ng digmaan ay agad na nagpabaligtad sa sitwasyon. Mula sa paglitaw ni Mateo hanggang sa pagpatay ni Mateo ng tatlong magkakasunod na tao, kalahating oras lang ang itinagal. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari, hanggang sa hindi pa nakakapag-react ang lahat at mahigit kalahati na ang natapos na laban. Nang matapos ni Mateo si Fade, agad na nabawasan ang pressure sa panig ni Roshi. Gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, ang pakikipaglaban kay Lucy ng isa-isa ay tiyak na panalo. Sa pagdaragdag ni Alex, nakatabla na rin ito sa kanya. Pero nayan pa rin si Mateo na kayang magbanta sa kanila sa tabi. Masyadong mabilis ang chasing mo ni Mateo. Imposibleng mapagtanggol. Kapag sinamantala ni Mateo ang pagkakataon, siguradong mamamatay sila. Path! Binunot ni Mateo ang Evil Extermination Sword, at muling ibinaling ang tingin sa larangan ng digmaan. Nang hihinang bumagsak si Fade sa lupa, hindi maintindihan ang nangyayari hanggang sa mamatay. Parang naramdaman ang nagyayelong titig ni Mateo, tila medyo natarante sina Lucy at Alex. Kinontrol ni Roshi ang Ghost Claw at agad na nanguna. Swoosh! Sus Mariosep! Paano kaya masasayang ni Mateo ang ganito kagandang pagkakataon, na pinakawalan si Chae Seung-moon ng walang pag-aalinlangan? Naging isa na naman siyang after image. Ang target sa pagkakataong ito ay si Alex. Clank! Dahil sa paghahanda, ang tugon ni Alex ay mas sapat kumpara kay Fade. Umikot ang kanyang mahabang espada, malakas na tumama kay Mateo gamit ang isang makitid na ahit. Power! Ang makapangyarihang lakas ng Grand Completion na si Heaven Glimpse ay muling nagpasugat sa kanya. Pero hindi rin maganda ang pakiramdam ni Alex. Sinamantala ng panig ni Roshi ang pagkakataong ito at matatag na nakalamang. Hindi tumigil si Mateo kahit kaunti, pilit na tiniis ang mga pinsala sa kanyang mga panloob na organo, at muling pinakawalan si Chae Seung-moon. Clank! 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 Sunod-sunod na kislap ng malamig na liwanag ang dumaan, dahilan para mapaigtad ang lahat dahil sa pagkabalisa at takot. Sa bawat pag-atake, si Mateo ay mabilis na nagbubuga ng sariwang dugo. Malinaw na isinugal niya ang buhay niya. Kawawa si Mateo, pero mas malala pa sa kanya si Alex. Hindi pa nandali ang pag-atake ni Mateo. Sa bawat pag-atake niya, napasukan niya si Alex ng dugo. Muntik na niyang naiwasan ang mga atake ng Nether Ghost Claw ng ilang beses, ngunit ang makapangyarihang kapangyarihan ng mga batas ay nagdulot pa rin sa kanya ng matinding sugat. Mas malala ang mga pinsala ni Alex kaysa kay Mateo. Gaano ba kalaki ang alitan na ito? Masyado nang malaki ang isinasapanganib ni Mateo, buhay lang ang ipinagpapalit nito. Hey! Nabalitaan kong lumabas si Tyler para mag-eksperimento at magsanay. Sa totoo lang, para raw itong hanapin si Mateo. Matagal nang hindi magkasundo sina Mateo at ang pamilya Chin. Maaari kayang papatayin ni Mateo ang lahat ng magagaling na henyo ng Wormstone Academy ngayon. Iniisip ko talaga kung anong reaksyon ang magiging reaksyon nila kapag nalaman ito ng Wormstone Academy at ng Chin family maya-maya. Masyado pa ring pabaya si Mateo. Malalim ang pagkakatatag ng pamilya Chin sa Wormstone Capital City. Kahit na nariyan ang Myriad Treasure Tower sa likod ni Mateo, malamang ay wala rin itong silbi. Pinanood ng lahat si Mateo na naglalaro sa kanyang buhay, lahat ay sumisigaw ng paghanga. Hindi lang nila alam na isinugal ni Mateo ang buhay niya ng ganito para pumatay ng tao ay hindi para sa sarili niya, kundi para managot si Little Fatty. Habang lumalaban si Lucy, lalo siyang nababahala. Si Roshi man o si Mateo, pareho silang nakakatakot. Ang kanyang lakas ay ipinroklamang bilang pangalawa sa akademya, habang si Alex ay isa ring nilalang na nasa top 5. Pero nang harapin nila ang kombinasyon ni na Roshi at Mateo, wala talaga silang lakas para lumaban.
Hindi pwede. Sa ganitong bilis, mamamatay din ako sa pagkaipit nila. Kailangan kong makahanap ng paraan para makabalik sa akademya. Naisip ni Lucy. Sa sandaling ito, dumating muli si Mateo. Itinoon din ni Roshi ang pansin sa pag-atake kay Alex upang makipagtulungan kay Mateo. Mabilis na nagdesisyon si Lucy, sabay hampas ng isang walang laman na hiwa, at ang kanyang figure ay mabilis na umatras, at direktang humiwalay sa labanan ng grupo. 1454. Ang pag-atras ni Lucy ay direktang naglagay kay Alex sa posisyon na aatakihin mula sa harap at likuran. Dahil sa pang-aapi ni Roshi at sa nakakatakot na bilis ni Mateo, siguradong mamamatay siya. Makikipaglaban ang tatay mo sa'yo. Hindi nag-abala si Alex na gumanti kay Lucy. Wala siyang oras para makipagsabayan kay Mateo sa pagsira. Direktang isinuko niya ang depensa laban sa Nether Ghost Claw, itinoon ang kanyang natitirang kapangyarihan at nakipaglaban kay Mateo ng buong lakas. Ang ganap na pag-atake ng isang dakilang Heaven Glimpse, hindi ito natiis ng kasalukuyang Mateo. Roshi! Sigaw ni Mateo. Agad na naintindihan ni Roshi. Diretso nang sumuko ang Nether Ghost Claw sa pagtama kay Alex. Inabot niya ang kanyang suntok sa pagitan ni Mateo at Alex, naghiwalay sa kanilang dalawa. Pero hindi pa ito tapos. Nakaapak ang dalawang paa ni Mateo sa palad ng Nether Ghost Claw. Boom! Biglang tumama ang atake ni Alex sa likod ng Nether Ghost Claw. Isang napakalakas na impact ang damaloy, at direktang samuka si Mateo ng sariwang dugo. Hinahabol. Si Buwan. Hiniram ang daluyong ng napakalaking puwersang ito, sinamahan ng palad ng Nether Ghost Claw, direktang nakapatong sa Chasing Moon ni Mateo. Ang atake ni Alex, ang nailipat na kapangyarihan ng Nether Ghost Claw, kasama ang bilis ni Chasing Moon. Sa sandaling ito, ang bilis ni Mateo ay napakabilis. Malabo na ang lahat sa kanilang paningin. Nawala ang anyo ni Mateo sa kanyang kinatatayuan. Kakatakbo lang ni Lucy palabas ng mahigit 200 talampakan ang layo nang bigla niyang maramdaman ang isang malakas na espadang may layuning sumugod mula sa likuran. Nanginig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Masyadong mabilis. Sa kasalukuyan, nakatalikod si Lucy kay Mateo. Bukas ang kanyang ulo. Wala siyang oras para magdepensa. Ang layong mahigit 200 talampakan ay isang pindot lang ng daliri sa bilis ni Mateo. Path! Dahil hindi handa, ang Evil Extermination Sword ay direktang tumagos sa tiyan ni Lucy. Arg! Matinis at malungkot na sigaw ni Lucy. Ang banal na diwa sa kanyang banal na dagat ay tila isang ilog na umaapaw sa mga pampang nito. Umaagos palayo ng walang tigil. Sa sandaling ito, napakaraming hindi inaasahang pangyayari ang naranasan. Hindi ito maisip ng mga tagalabas. Mabilis at sukdulan ang reaksyon ni Mateo, tiniis ang matinding pinsala at pilit na kinumplito ang atakeng ito. Ang ganitong antas ng pinsala ay hindi nakamamatay kay Lucy, ngunit siya ay naging isang lumpo na. Ang banal na dagat ni Lucy ay tuluyang nawasak. Sa oras na ito, wala na siyang anumang banal na diwa. Power! Hindi na mapigilan ang mga pinsala ni Mateo sa oras na ito, at bigla na lamang siyang sumulpat ng walang pakundangan. Agad na kinulayan ng sariwang dugo ang kanyang damit. Ngunit ang kasalukuyang Mateo ay maituturing na isang Diyos ng digmaan, na siyang dahilan kung bakit lahat ay humanga at nagpupugay. Mula sa pagpapakita ni Mateo hanggang sa pagpatay sa 3 at pagkasugat sa isa, ay halos isang kapat ng isang oras lamang mula simula hanggang katapusan. Kung hindi dahil sa personal na karanasan, hindi sila makapaniwala na ang isang initial stage Heaven Glimpse martial artist ay kayang tapusin ang isang kahangahangang gawa. Lahat ay tumingin sa eksenang ito ng may labis na pagkabigla at hindi man lang sumigaw ng kahit isang bulalas. Hindi talaga nila mahanap ang mga salita para ilarawan ang pagkamangha sa kanilang mga puso sa kasalukuyan. Mateo, ako. Papatayin kita. Ikaw talaga. Sinira mo ang cultivation ko. Sa buong kalye, tanging matinis na sigaw ni Lucy ang natitira, pati na rin ang mga tunog ng labanan ni Roshi at Alex. Dahil sa suntok kanina, nagtamo rin ng matinding pinsala si Roshi. Pero dahil kay Alex, na malubha na ang sugat, sapat na iyon.
Napaatras si Mateo sa harap ni Lucy. Nang makita ni Lucy si Mateo, parang gustong magbuga ng apoy ang mga mata niya. Mateo, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Isinusumpa kita. Sampal. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw, direktang nagpalipad sa buong katawan ni Lucy. Ang kasalukuyang Lucy ay walang banal na diwa na nagpoprotekta sa katawan. Paano niya natitiis ang sampal ni Mateo? Ang kalahati ng kanyang magandang mukha ay agad na namamaga at naging ulo ng baboy. Puno ng nagyayelong tingin ang mga mata ni Mateo, hindi niya itinatago ang kanyang balak na pumatay kahit kaunti. Pagkatapos ng sampal na ito, agad na naging masunurin si Lucy. Sa wakas ay nalaman niya na hindi na siya ang mayabang na anak ng langit, kundi isang paylay na tulad ni Little Fatty. Tinakpan ni Lucy ang kanyang mukha at tumingin kay Mateo, dalawang hanay ng malinaw na luha ang patuloy na umaagos, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sa paningin ng kasalukuyang Lucy, si Mateo ay isang demonyong pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Maliban na lang, wala man lang kahit kaunting awa si Mateo. Humayo ka, humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Diretso ni Mateo na hinaila pataas si Lucy. Putok. Doon, bumagsak ang Nether Ghost Claw. Si Alex ay parang patay na. Sa ngayon, 4 ang patay sa 5 magagaling na elite na disipulo ng Wormstone Academy, isa ang lumpo. At ang buong labanan ay tumagal lamang ng 1 kapat ng 1 oras. Masyadong mabilis ang lahat ng ito nangyari hanggang sa hindi nakapag-react agad ang Chin family at Wormstone Academy at humupa na ang labanan. Sige. Inilayo ni Mateo si Roshi at direktang sumakay sa kanyang espada at umalis. Sa mga lansangan, lahat ay nagpalitan ng tingin, ang kanilang mga titig ay puno ng pagkabigla. Binago lang ng labanan ngayon ang kanilang pangunawa. Ako. Nanaginip lang siguro ako ngayon. Ganito ba talaga ang kayang gawin ng isang heaven glimpse sa unang yugto? Napakalakas. Ang ilan sa kanila ay pawang mga nilalang na tumatago sa lahat ng nasa parehong ranggo. Sa katunayan, napatay silang lahat ni Mateo sa loob ng 15 minuto. Hindi lang napakalakas ng kapangyarihang lumaban ni Mateo, kundi ang kakayahan niyang umangkop sa huling sandali ay napakalakas din. Ang ganitong uri ng kalaban ay talagang nakakatakot. Sapat na ang labanang ito para maitala sa kasaysayan. Kung hindi ko lang nakita mismo ng sarili kong mga mata, tiyak na iisipin kong kalokohan ito. Tunay nga, masyadong walang katuturan. Pero maituturing na si Mateo ay gumawa ng buta sa kalangitan. Kahit pa ang Wormstone Academy o ang Chin family, malamang na hindi nila iiwan ang bagay na ito. Maaari pa nga itong ikagulat ng City Lord, kanyang kamahalan. Nang marinig ni Theodore ang balitang ito, medyo nagduda siya kung mali ba ang narinig ng kanyang mga tainga. Walang hiya. Hindi alintana sina Alex at Fade, na si Lucy ang pangalawa sa inner court, ang lakas niya ay higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Paano magagawang masira ng isang maliit na Mateo ang kanyang banal na dagat? Walang kupas na sabi ng nasasakupan, padre ng pamilya, kahit pa may matinding tapang ang nasasakupan na ito, hindi rin ako maglalakas loob na basta-basta gumawa ng kwento. Totoo ang bagay na ito. Libo-libong tao ang nanood ng labanang ito. Sa ngayon, kumalat na ito sa buong kabisera. Nang marinig ito, nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Theodore. Tumutulo ang dugo sa kanyang puso. Bagamat hindi kasing husay nina Tyler at Alex sina Fade, ang kanilang mga talento ay higit na nalampasan ang mga nasa parehong ranggo at tiyak na magiging mga haligi ng angkan ng pamilya sa hinaharap. Ngayon, pinatay sila ni Mateo ng ganoon lang. Natuklasan ni Theodore sa kanyang pagkadismaya na mula nang hamanin niya si Mateo, wala nang kahit isang bagay na naging maayos ang pamilya Chin. Ngayon, hindi pa tiyak ang buhay o kamatayan ni Tyler, halos malipol na ang mga piling disipulo ng pamilya Chin. Masyadong matindi ang dagok sa pamilya Chin. Pilit na tiniis ni Theodore ang galit sa kanyang puso at sinabi sa isang seryosong boses, nasaan si Mateo ngayon? Sabi ng nasasakupan na iyon, sinayang ni Mateo si Lucy at ikinulong siya sa Myriad Treasure Tower. Malamang na ganoon pa rin kataba ang sanhi ng insidenteng ito, Jingyi.
Bilang pinuno ng pamilyang Qin, si Jingyi, natural lang na narinig niya ito. Nang mga oras na iyon, inakala niyang patay na si Mateo, at walang masama sa paggawa nito. Sa kabaligtaran, kahit na ito ay isang maliit na alitan sa mga nakababatang disipulo, sa halip ay nakaramdam si Theodore ng labis na kalayaan. Pinag-iisipan pa nga niya ang pagpapakasal kay Lucy pagbalik ni Tyler. Pero hindi niya kailanman inakalang ang bagay nito ay magdudulot ng ganito kulubang kahihinatnan. Pagkatapos umalis ng nasasakupan, nagngingit-ngit si Theodore at sinabi sa malalim na boses, mukhang wala akong ibang magagawa kundi ang hilingin kay Ama na kumilos. 1455. Kumabog. Isang malakas na sipa ang ginawa ni Mateo, at agad na lumuhad si Lucy sa lupa. Ang nakahiga sa kama ay si Little Fatty Jingyi. Sabi ng kapatid ko, tutulungan siya ng kapatid niya na makaganti. Kahit itapon ko pa ang buhay na ito, kailangan ko pa ring ipaghiganti ang sama ng loob na ito para sa kanya. Sinira mo ang banal na dagat ng kapatid ko, ginawa siyang pile, kaya sinira ko ang banal mong dagat at pinaharap kita sa kapatid ko para magsisi. Tungkol naman sa buhay at kamatayan mo, nasa kapatid ko ang desisyon. Binigkas ni Mateo ang bawat salita. Hindi naman talaga magaan ang mga pinsala ni Mateo. Pero sa oras na ito, wala na siyang pakialam sa mga pinsala sa kanyang katawan. Alam niya na pagkatapos ng laban na ito, isang napakalaking alon ang tiyak na magsisimula sa Warmstone Capital City. Kaunti na lang ang natitirang oras para sa kanya. Paanong may bahid pa rin ang pagpapakita ang kasalukuyang Lucy ng isang mapagmataas na anak ng langit? Nakita ko lang ang kanyang buhok na magulo, ang kanyang damit ay gusot, kalahati ng kanyang mukha ay namamaga ng husto. Ang kanyang tiyan ay mayroon pa ring mga mantsa ng dugo na kulay itim-pula na umaagos. Higit sa lahat, ang kanyang pagmamalaki ay tuluyan ng winasak ni Mateo. Wala talagang balak si Mateo na magpakita ng awa sa mga babae. Sa paningin ni Mateo, isa siyang napakagandang babae. Pero siya. Natatakot na sabi ni Lucy. Malamig at hiwalay ang mukha ni Mateo, nakaturo ang daliri na parang kidlat, at ilang beses na tinatapik ang katawan ni Little Fatty. Isang mahimalang eksena ang lumitaw, dahan-dahang iminulat ni Little Fatty ang dalawang mata. Hindi napigilan ni Lucy ang pagkabigla. Noon, nakita niya kung gaano kabigat ang ilang tama na iyon. Ayon sa kanyang hinuha, imposibleng mabuhay si Little Fatty. Ngayon, tinulungan lang siya ni Mateo na magmasahe ng ilang beses at nagising na si Little Fatty. Sa totoo lang, ito ang pangunahing epekto ng gamot na iyon. May nabara lang na hininga si Little Fatty sa kanyang dibdib, kaya naman nanatili siyang walang malay. Ang ilang tapik ni Mateo ay nakatulong kay Little Fatty na maging maayos ang kanyang paghinga. Natural na unti-unting nagising si Little Fatty. Tinulungan siya ni Mateo na tumayo at marahang sinabi, "Nako, ang taba mo, ang sama ng loob mo, tinulungan ka na ng kapatid mo na maghayganti." Bukod kay Lucy, ang 4 na taong iyon ay nagunat na ng kanilang mga leeg para putulin. Ang babaeng ito, sinayang ko na ang kanyang cultivation, iniwan kitang bahala. Nanghihina pa rin si Jingyi ng mga oras na iyon. Malinaw na medyo mabagal ang kanyang reaksyon. Pagkarinig sa mga salita ni Mateo, ang maputlang abuhing mga mata ni Jingyi ay unti-unting nakabawi ng liwanag. Ang mga matang iyon na walang laman ay unti-unting nakatuon sa mukha ni Lucy, pagkatapos ay naging komplikado. Kamakailan lamang, ang pinakamalaking dahilan ni Little Fatty sa pagpasok sa Warmstone Academy ay si Lucy. Kung gaano karaming pagsisikap ang ibinuhos niya sa loob ng ilang taon na ito para maging isang lalaking karapat-dapat kay Lucy, siya lamang ang nakakaalam. Pero, ang babaeng ito ay walang awang pinaglaruan ang kanyang damdamin, pagkatapos ay niyuyurakan ang kanyang damdamin sa lupa, niyuyurakan ito ng walang katapusan. Niyurakan ni Lucy ang kanyang pagmamataas bilang isang tao hanggang sa ito ay mawala ng halaga. Ngayon, nang magising siyang muli, ang mapagmataas na anak na ito ng langit ay naging isang nakayukong pangit na babae, lumuhad sa harap niya. Ang lahat ng ito ay nagparamdam sa kanya na parang nanaginip siya. Gaano niya kagusto ang sana panaginip na lang ito.
Hindi makapagsalita si Little Fatty, pero alam niya sa puso niya na ang kapatid niya ang bumunot ng dignidad niya mula sa lupa at nagbuo nito. Nang makita ni Lucy na nagising si Little Fatty, patakbo siyang lumapit sa tabi ng kama at niyakap ang binti ni Little Fatty, habang umiiyak na sinasabi, "Little Fatty, kasalanan lahat ito ni Lucy." Sinapian ng mga multo si Lucy ng ilang sandali. "Kaya ko ginagawa ang ganitong klaseng kalokohan. Ako. Ikaw talaga ang nasa puso ko noon pa man. Little Fatty, Tara. Pakasal tayo bukas, ha?" Alam ni Lucy na ang tanging pag-asa niya para mabuhay ngayon ay ang piraso ng kontrata ng kasal na iyon. Matagal na siyang may gusto kay Jingyi, kaya hindi kayang mabura ng sabay-sabay ang ganitong pakiramdam. Tiningnan ni Mateo ang kasuklam-suklam na anyo ni Lucy at gusto niya talaga itong ampelan hanggang mamatay gamit ang isang palad. Pero ayaw niyang maapektuhan ang desisyon ni Little Fatty, kaya pinilit niyang tiisin at hindi nagsalita. Sa maikling panahong ito, sa wakas ay nakabawi na ng lakas si Little Fatty. "Patahimikin mo. Siya." Gumamit si Little Fatty ng boses na parang lamok at sinabi ang apat na salitang ito, halos naubos ang lahat ng lakas ng kanyang katawan. Siyempre, sinabi na ito kay Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi ng may malamig na ngisi, "Pinatahimik ka ng kapatid ko, narinig mo ba?" Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Lucy at hindi na niya sinabing gumawa pa ng kahit ano. Huminga ng malalim si Little Fatty bago muling nag-ipon ng lakas at sinabing, "Alam ko. Na. Tutulungan mo. Akong. Maghiganti. Ha. Akala ko. Patay na ako." Sa bawat pagbigkas ni Little Fatty, kailangan niyang huminto sandali. Malinaw na napakasama ng kanyang kalagayan. Seryosong sabi ni Mateo, "Kasama mo ako, kahit gusto mo pang mamatay, hindi ka rin pwedeng mamatay. Kapag maayos ka na, kunin natin ang baso ng alak at mag-usap tayo ng masaya." Medyo malabo ang mga mata ni Little Fatty. Malinaw na alam niya na kahit gumaling siya, isa na rin siyang pile. Dahil nawasak ang kanyang banal na dagat, hindi na siya maaaring maglinang sa buhay na ito. Ganitong uri ng buhay, ano pa nga ba ang kahulugan nito? Ang pagkawasak ng banal na dagat ay ibang-iba sa sitwasyon kung ikukumpara sa pagkawasak ng banal na dagat ni Mateo noon. Matapos masira ang banal na dagat, kahit na ang iyong nakapagpapagaling na daw ay lubhang kakilakilabot, hindi rin ito nakabangon. Nagngingit-ngit si Mateo at sinabing, "Fatty, naniniwala ka ba sa akin o hindi?" Natigilan sandali si Little Fatty, pagkatapos ay agad na bahagyang tumango. Sinabi ni Mateo sa seryosong boses, "Mabuti. Kung gayon, ay pangako sa iyo ng iyong kapatid na nandito ka ngayon, tiyak na hahanap ako ng paraan para mabawi mo ang iyong banal na dagat." Tumingin si Little Fatty kay Mateo nang may pagtataka, halatang medyo nagdududa sa sinabi niya. Hindi lang siya, may bahid ng paghamak ang sumilay sa mga mata ni Lucy sa tabi, pakiramdam niya ay masyadong malaki ang pagmamayabang na ito ni Mateo. Nawasak na ang banal na dagat, paano pa ito maaayos? Bukod dito, hindi pa rin alam kung makakaligtas ba o hindi si Mateo sa kabila ng kasalukuyan. Napakarami niyang pinatay na miyembro ng pamilyang Chin, paano kaya nagagawa ng pamilyang Chin na itigil ang mga bagay-bagay? "Naniniwala ako sa iyo." Seryosong sabi ni Little Fatty. Alam niyang inaaliw siya ni Mateo, hindi niya hinahangad na sana'y hindi na siya makabangon pagkatapos ng mga nangyari. Bagamat tila mahina ang ganitong uri ng pag-aliw, nakakagaan naman ang loob. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, paano siya haharapin ng putang ito? Tiningnan ni Little Fatty ang mukha ni Lucy at bahagyang bumaantong hininga, "Ayoko na makita siyang muli." Nanginig ang buong katawan ni Lucy, at baka sa mukha niya ang matinding tuwa. Sa sinabing ito ni Little Fatty, alam niyang naligtas ang buhay niya. Kahit isa na siyang pile ngayon, mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Bumaantong hininga ng bahagya si Mateo, iniisip sa sarili na medyo mabait pa rin pala itong si Little Fatty. Ang daming taon ng nararamdaman ay hindi naging madaling bitawan sa huli. "Lumayas ka na nga," sabi ni Mateo sa malalim na boses. Oo, ako. Maliligaw ako agad.
Gumapang si Lucy, palabas ng pinto ng silid. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, mahina pa rin ang katawan mo ngayon, magpahinga ka ng mabuti. Bahagyang tumango si Little Fatty. Pagod na nga talaga siya. Inihiga siya ni Mateo. Mabilis siyang nakatulog. Lumabas si Lucy sa Myriad Treasure Tower, hindi pinansin ang mga pinsala sa kanyang katawan at tumakbo ng mabilis. Gusto niyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa unahan, dumating na ang grupo ng pamilya Chin. Tumawa ng may tuwa si Lucy at sinabing, hahaha, Mateo, tingnan natin kung hindi ka mamamatay ngayon. Sa oras na ito, isang malamig na boses ang narinig mula sa likuran niya. Hindi mo na kailangang mag-alala kung mamamatay ako o hindi. Pero siguradong patay ka. Power! Hindi pa nakakapag-react si Lucy sa nangyayari nang sumabog ang buong pagkatao niya at naging ulap ng dugo, at tuluyang naglaho kasabay ng hangin. 1456. Mateo, ang lakas ng loob mong pumatay sa kalye. Paano ka magsasalita? Mula sa malayo, narinig ang ungol ni Theodore Chin. Pagkatapos ay sumugod siya na parang asong baliw. Ang makapangyarihang aura ng isang Origin Deity Realm ay nagpaalingaw-ngaw sa buong mahabang kalye ng espiritual na enerhiya. Nakita niyang nag-iisa si Mateo at gusto niyang patayin si Mateo nang may biglaang kulog na parang dagindong na hindi na nag-iiwan ng oras para takpan ang mga tainga. Sa ganitong paraan, wala na itong kinalaman sa Myriad Treasure Tower. Malamig na tumawa si Mateo, habang ang kanyang katawan ay tumataas mula sa lupa. Para si Theodore na isang gutom na tigre na sumusunggab sa kanyang biktima ngunit hindi nakatama. Alam ni Mateo na ang kanyang paglipad gamit ang espada ay nasa isang hindi matatalo na posisyon. Iilan lang din ang mga taong kayang hawakan siya sa Wormstone capital city na ito. Buong pagmamalaking tumayo si Mateo sa kalangitan at sinabing may paghamak, Theodore, ang pamilya Chin mo ang unang lumabag sa mga patakaran ng laro. Ang Crosswell na ito ay sumali sa 100 Cities Smelting Trial. Ang pamilya Chin mo ay nag-ayos ng isang makapangyarihang Origin Deity Realm na mamumuno sa koponan. Nang mabaygo sa assassination, naging pagpatay ito. Sa pagkakataong iyon, kinukonsinti ito ng Crosswell na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas ako upang magsanay at magpakalma, nilabag ninyong lahat muli ang mga patakaran ng akademya, ipinadala si Tyler upang tugisin ako at kinukonsinti pa ang mga disipulo ng pamilya Chin na malubhang saktan ang aking kapatid, na ginawa siyang pailay. Ang boses ni Mateo ay parang isang malaking kampana. Narinig ito ng mga tao mula sa iba't ibang kalye, agad na nagdulot ng kaguluhan. Sobra na rin ang pamilyang Chin, ginagamit ang kanilang lakas para apihin ang mahihina. Para talagang gamitin ang ganitong kasuklam-suklam na paraan para harapin ang isang batang estudyante. Malaki ang naitulong ni Mateo sa 100 Cities Smelting Trial at nanalo pa nga ng 4-star Divine Peel para sa City Lord, His Excellency. Ganito talaga ang pakikitungo nila kay Mateo. Hay nako! Ang pamilyang Chin na nagtatakip sa kalangitan gamit ang isang kamay, hindi rin lumalabas ang City Lord para makialam. Talagang nakakadismaya ito ng husto sa mga tao. Nasanay na ang pamilya Chin sa pagiging mapang-api nitong mga nakaraang taon. Maraming tao ang hindi nasisiyahan sa kanila noon pa man. Agad na pumukaw ng galit ang mga tao sa mga sinabi ni Mateo. Maraming tao ang nagkukumpas-kumpas sa inasal ng pamilya Chin. Gayunpaman, hindi ito ang pinagtutuunan ng pansin ni Theodore. Nakatitig siya kay Mateo habang seryosong sinasabi, talagang nakita mo si Tyler. Kumusta na siya ngayon? Ngumisi si Mateo at sinabing, paano? Simula nang bumalik ako, hindi mo pa rin ba namamalayan? Imposible. Gamit ang lakas mo, paano mo mapapatay si Tyler? Sigaw ni Theodore. Palagi siyang may kinikimkim na pag-asa sa kanyang puso, iniisip na si Tyler ay naantala lamang ng isang bagay. Ngayon, kahit na sinabi niya ito mismo mula sa bibig ni Mateo, hindi pa rin siya naglakas loob na maniwala, iniisip na sadyang ginaganito siya ni Mateo. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabing, kung gayon, sa tingin mo, maaari ko bang patayin sina Lucy at Alex lahat? Ang totoo, patay na silang lahat.
Nang marinig ang mga salitang ito, namutla ang mukha ni Theodore, at tuluyan nang naputol ang huling bakas ng pag-asa ni Mateo. Talagang namatay si Tyler. Diyos ko, paano nangyari iyon kay Mateo? Nabalitaan kong matagal nang sinupil ni Tyler ang kanyang kaharian. Hanggat handa siya, maaari siyang makalusot sa Origin Deity Realm anumang oras. Nakakatakot talaga ang Mateo na ito. Bagamat kilala si Lucy bilang pangalawang pinuno ng akademya, ibang-iba ang antas niya kumpara sa lakas ni Tyler. Masaya na ito ngayon. Ang tatlong pinakamalakas na junior ng pamilya Chin ay pinatay lahat ni Mateo. Sikat na sikat si Tyler sa Warmstone Capital City sa loob ng ilang daang taon. Siya ay itinuturing na batang henyo na may pinakamalaking pag-asa na makaabot sa Divine Lord Realm sa loob ng 100,000 taon. Ang kanyang lakas ay makikita sa isang sulyap. Pero ang walang kapantay na henyong ito ay nahulog pa rin sa mga kamay ni Mateo. Mga kamay ng isang martial artist na nasa unang yugto ng Heaven Glimpse. Ang resultang ito ay sadyang hindi kayang isipin ng lahat. Pero 10 taon na ang lumipas, para makatayo rito si Mateo, indikasyon na ito ng maraming problema. Malamang na talagang namatay na si Tyler. Mayabang na bata, nang ahas pang umakyat sa ulo ng pamilya Chin ko. Mamatay ka. Sa oras na ito, isang walang kapantay na makapangyarihang aura ang pumailan lang sa kalangitan mula sa karamihan. Isang nakakatakot na kapangyarihan ng mga batas ang agad na tumama kay Mateo. Nagulat si Mateo sa pagbabagong ito. Huli na ang lahat para umiwas. Sa gitna ng karamihan ng pamilya Chin ay may nakatagong isang makapangyarihang nilalang na kayang lumipad. Walang duda, ang matandang ito ang matandang ninuno ng pamilya Chin. Half-step Divine Lord Realm, napakalakas. Walang kahit kaunting lakas si Mateo para lumaban sa harap ng isang half-step Divine Lord Realm. Power! Hindi pa dumarating ang ninuno ng pamilya Chin at ang dugo ni Mateo ay mabilis nang bumubulwak sa ilalim ng presyon ng kapangyarihan ng mga batas. Ang kasalukuyang Mateo ay may mga pinsalang nakatambak sa ibabaw ng mga pinsala, lubos na malakas para labanan pa. Ngunit sa sandaling iyon, isa pang malakas na aura ang sumabog mula sa Myriad Treasure Tower. Boom! Dalawang nakakatakot na kapangyarihan ng batas ang nagbanggaan sa himpapawid, na nagpasiklab ng isang malakas na alon sa hangin. Ang Mateo sa himpapawid ay direktang pinalipad ng alon na ito, at malakas na tumama sa bubong ng Myriad Treasure Tower. Arwin Chin, pumapatay ka ng mga tao sa pasukan ng aking Myriad Treasure Tower, mayroon ka pa bang respeto sa akin, ang Tower Lord na ito ng Myriad Treasure Tower? Nakatayo si Trevor na ang mga kamay ay nasa likod, nakaharap kay Arwin mula sa malayo, ang kanyang aura ay hindi man lang humina. Sumimangot si Arwin Chin at sinabing may malamig na singgal, Trevor, nang ahas ka bang kalabanan ang pamilya Chin ko para sa kapakanan ng batang ito? Sumulyap si Trevor kay Mateo at bumaantong hininga. Ang batang ito ay talagang may kakayahang manggulo. Dahil dito, talagang nagbigay ito ng butas sa kalangitan ng Warmstone Capital City. Kalmado si Trevor sa panlabas na anyo, ngunit sa kaibutuan niya, medyo kinakabahan siya. Matagal na niyang pinagmamasdan ang sitwasyon sa labas ngunit palagi siyang may pinag-uusap ang problema sa kanyang puso. Hanggang sa nagamok si Arwin para pumatay, hindi pa rin siya nakapagdesisyon. Pero walang duda, napakalaki ng halaga ni Mateo. Ibinalita sa kanya ni Ferlan na gumamit si Mateo ng isang hindi kilalang gamot at mahimalang binuhay muli si Little Fatty. Ano ang ipinakita nito? Ang mga bagong formula ng tableta na nasa kamay ni Mateo ay malamang na malayo sa 1 o 2 iyon. Bagamat nag-aalangan pa rin siya sa kanyang puso, hindi ibinunyag ni Trevor ang anumang bagay sa panlabas na anyo, at malamig na sinabi, si Mateo ang panauhing alchemist ng aking Myriad Treasure Tower. Tinanong mo na ba ako tungkol sa paghawak sa kanya? Nanlamig ang mukha ni Arwin at sinabi niya sa seryosong boses, pinatay ng batang ito sina Tyler, Alex, at Flora, at hindi na siya mabubuhay sa ilalim ng iisang langit kasama ang aking pamilya Chin. Wala akong pakialam kung sino pa ang panauhing alchemist niya. Kung maglalakas loob kang protektahan siya ngayon, maaaring mag-umpisa ng pagpatay ang matandang ito. Malinaw na nabaliw din si Arwin nang marinig niya ang balita ng pagpatay kay Tyler.
Nang marinig ito ni Trevor, malamig niyang sinabi, kasama mo lang ba ang mga katulad mo? Ang lakas niya ay halos kapareho ng kay Arwin, wala sa kanilang dalawa ang may kakayahang gumawa ng kahit ano sa isa't isa. Nasaan na ang usapan tungkol sa pagpatay? Sino ang mag-aakala na si Arwin ay sumagot lang ng malamig at sinabing, Trevor, masyado mo ring minamaliit ang lakas ng aking Chin family. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Trevor. Dumagsa ang napakaraming sundalo sa mga kalye, tinakpan ang buong kalye. Ang mga taong ito ay tiyak na mga gwardya ng City Lord Manor. Isang malakas na aura ang dumating mula sa malayo. Ang dumating ay nakasuot ng itim na baluti, na mukhang lubhang kahanga-hanga. Ang Tower Lord Han, ang Myriad Treasure Tower at ang Warmstone Capital City ay palaging kapakipakinabang sa lahat at panalo sa lahat sa loob ng maraming taon. Bakit kailangan pang gawin itong hindi kanais-nais para sa isang junior? Ang nagsasalita ay ang commander ng mga gwardya ng lungsod, si Russell. Ang Russell na ito ay isa ring makapangyarihang eksperto ng kalahating hakbang na Divine Lord. Dahil dito, agad na nakaramdam si Trevor ng matinding pressure. Pero, hindi pa tapos noon. Isa na namang makapangyarihang aura ang pumailan lang sa kalangitan, at sa wakas ay huminto sa tabi ni Arwin, nakaharap kay Trevor mula sa malayo. Isa na namang kalahating hakbang na makapangyarihang eksperto ng banal na Panginoon. Komplikado lang ang ekspresyon sa mukha ng taong ito. Tumingin siya kay Mateo, na may bahid ng awa. Ang taong ito ay walang iba kundi ang mismong pinuno ng akademya, si Yakov. 1457. Tower Lord Han, sa pagkakataong ito, sumobra na talaga si Mateo. Ang matandang ito. Hay! Bumantong hininga ng malalim si Yakov, hindi alam kung paano magpapatuloy. Nang marinig niya na napatay ni Mateo ang 5 magagaling na henyo sa akademya, matagal siyang natigilan. Sa totoo lang, napakalaki ng potensyal ng isang estudyanteng tulad niya. Pero sa mundong ito, hindi ito kailanman naging kasing simple ng inaakala sa unang tingin. Kung hindi sumulong si Yakov, napakahirap na payapain ang iba't ibang puwersa. Lalo na ang pressure ng pamilya Qin na sobrang lakas. 3 half-step Divine Lord powerhouses ang sabay na sumulong, maging si Trevor ay nakaramdam din ng matinding pagtaas ng presyon. Alam ni Trevor na napakalaki ng problemang dulot ni Mateo ngayon, pero hindi niya inakalang ganito pala ito kalaki. 4 na magagaling na half-step Divine Lord powerhouses ang naghaharap, ang engranding okusyong ito ay hindi pa nangyayari nang walang ideya kung ilang taon na ang nakalipas. Tinitigan ni Arwin si Trevor nang may nag-aalab na mga mata at malamig na sinabi, itinuring ng batang ito na walang kwenta ang kanyang mga kapwa-disipulo. Kahit na siya ang panauhing alchemist ng iyong Myriad Treasure Tower, nagalit na siya sa publiko. Ngayon, dapat siyang mamatay. Kung maglalakas loob ang iyong Myriad Treasure Tower na protektahan siya, malamang na mahirap nang mabuhay sa Warmstone Capital City mula ngayon. Si Russell na hindi nagsalita ay tahimik ding nagsabi, walang pinipiling pinatay ni Mateo ang mga inosente, hinahamon nito ang prestihiyo ng City Lord Manor. Kung hindi kikilos ang commander na ito, nasaan ang prestihiyo ng City Lord Manor? Ang ekspresyon ni Trevor ay walang kapantay na pangit. Napilitan na siyang pumunta sa gilid ng bangin. Nakasakay sa isang tigre at nahihirapang bumaba. Lumunok si Mateo ng isang medicinal pill, pilit na pinipigilan ang mga pinsala sa kanyang katawan. Dahan-dahang bumangon, itinaas niya ang kanyang ulo sa langit at tumawa ng malakas habang sinasabi, napakagandang bagay na walang pinipiling pagpatay sa mga inosente. Isang multa na pananakit sa kanyang mga kapwa-disipulo. Nang si Little Fatty ay napinsala ang kanyang banal na dagat ng 5 sa kanila, walang daan patungo sa langit at walang pintuan patungo sa lupa, nasaan kayong lahat? Nang nilabag ni Tyler ang mga patakaran ng akademya at sinundan ako para patayin, nasaan kayo? Nang binaliwala ni Yuan Long ang kanyang pagkakakilanlan noong 100 Cities Smelting Trial at inambush ako, isang grotto profound disciple, nasaan kayong lahat? Hey! Natalo ko ang lahat ng bayani sa 100 Cities Smelting Trial, at nanalo ng 4-star Divine Pill para sa City Lord. Ang kapalit nito ay ang paggawa ninyo ng mga konsesyon para maiwasan ang gulo. Hey!
Ang ganitong uri ng akademya, hindi mahalaga kung papasok ako o hindi. Ngayon, ako, si Mateo, ay puputulan ang lahat ng relasyon sa Wormstone Academy. Buong pagmamalaking nakatayo si Mateo, hinarap ang tatlong magagaling na half-stop Divine Lord powerhouses nang walang kahit kaunting takot. Ang sabay na paglabas ng City Lord Manor at Wormstone Academy ay sapat na upang kumetawan sa saloobin ng Wormstone City Lord. Ang pagpapakita ni na Russell at Yakov ay nagdulot din ng pagkalat ng huling bakas ng tanikala ni Mateo sa Wormstone Academy na parang ulap at hamog. Sa totoo lang, ang mga kontribusyon ni Mateo sa Wormstone Academy ay higit pa sa kanyang mga hinihingi. Wala siyang utang na loob sa Wormstone Academy. Sa kabaligtaran, ang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay ng Wormstone Academy ay lubos na nagpadismaya sa kanya. Lumalabas na masyadong samobra ang pamilyang Chin kay Mateo. Hindi nakakapagtaka na galit si Mateo at gusto niyang patayin ang mga kapwa niya disipulo. Lumalabas na iyon ay para maghayganti para sa kanyang kapatid. Si Yuan Long ay isang mahusay na eksperto sa Origin Deity Realm. Ang aktwal na pag-ambush sa isang junior ng Grotto Profound Realm ay talagang napakawalandiya. Ang mga bagay na dati ay tiniis ni Mateo. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pagsalakay at pagpatay sa mga tao ay para maghayganti para sa kanyang kapatid. Mabait at makatarungan si Mateo. Hindi ko talaga maintindihan, napakalakas ng talento ni Mateo, bakit may kinikilingan ang City Lord sa pamilya Chin. Hindi nakakapagtaka na ang pamilya Chin ay lalong kumikilos ng malupit nitong mga nakaraang taon. Lumalabas na ang City Lord ang sumusuporta sa kanila. Ang mga salita ni Mateo ay pumukaw ng simpatiya ng maraming tao. Ang pagpilit ng pamilya Chin at ng City Lord Manor, malinaw na pinipilit nito ang mga tao sa mga marahas na alternatibo. Napakahirap para kay Mateo na makayanan hanggang ngayon. Nakita ni Arwin na hindi tama ang sitwasyon at sinabi ng may malamig na pagsinghot, di lang pangahit na mahusay magsalita. Malinaw na umaasa kang nakapagbigay ka ng kontribusyon, kaya itinuturing mong hindi mo napapansin ang lahat, sinasaktan ang iyong kapwa-disipulo. Ngayon, nang ahas ka pa talagang gumamit ng sopistikasyon. Trevor, tinatanong ka lang ba ng matandang ito, tatabi ka o hindi? Magsasalita na sana si Trevor nang malinaw na sinabi ni Mateo, ang bagay ngayon, itong si Croswell ang babalikat nito ng mag-isa. Senior Han, maraming salamat sa ilang taong pag-aalaga. Kung mapalad na makaalis itong si Croswell ngayon, tiyak na gagantay ako ng malaki sa hinaharap. Sina Jingyi at Miss Wanro ay ipagkakatiwala kay Senior Han. Ibinuka ni Trevor ang kanyang bibig at talagang hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Kahit na makipaglaban siya hanggang sa huli sa 3 taong ito, hindi rin niya mailigtas si Mateo. Hindi niya kayang kalabanan ng mag-isa ang 3 makapangyarihang half-step Divine Lord powerhouses. Malamig na ngumiti si Arwin at sinabing, swerte ka at nakatakas. Isang maliit na heaven glimpse sa unang yugto ang talagang nang ahas magsalita. Ngayon, kung hindi ka mamamatay, ako, itong Chin, ay hindi na makakakilala ng kahit sino pa. Tumingin si Mateo kay Arwin at sinabing may pangiinis, matandang utot, matagal na palang hindi kayang makipagkita sa mga tao ang mukha mo. Pero makakaasa ka, balang araw, tuluyang mawawala ang pamilya Chin mo dahil sa Croswell na ito. Tumawa si Arwin sa sobrang galit at sinabing, walang kahihiyang yabang na bata. Gustong tingnan ng matandang ito ngayon kung paano mo mapapawi ang pamilya Chin. Sa pagkakataong ito, bahagyang bumantong hininga si Yakov at sinabing may komplikadong ekspresyon, Mateo, ang iyong talento ay kahanga-hanga, bakit kailangan mong hamakin ang iyong sarili? Sumuko ka ng walang pagtutol, tutulungan ka ng matandang ito na magmakaawa sa Panginoon ng lungsod para sa kahinahunan. Tiyak na bibigyan kanya ng paraan para makalabas. Tumingin si Mateo sa kanya at sinabing may malamig na ngiti, talaga bang itinuturing ng Academy Head na 3 taong gulang na bata itong si Croswell? Kahit hindi pa nakikilala ni Croswell na ito ang Wormstone City Lord, halatang nagsabuatan sila ng Chin family. Kung susuko talaga ako, mapoprotektahan mo ba ako? Ibinuka ni Yakov ang kanyang bibig at talagang hindi nakapagsalita. Sa totoo lang, hindi rin niya alam kung ano ang relasyon sa pagitan ng City Lord at ng pamilya Chin.
Ngunit ang iba't ibang palatandaan ay nagpapakita nga na ang City Lord at ang pamilya Qin ay may malapit na kaugnayan. Sa totoo lang, ang paglapit niya sa pagkakataong ito ay personal na nagpadala sa kanya ng mensahe ang City Lord, na siyang dahilan kung bakit niya hinikayat si Mateo na bumalik. Malinaw lang na hindi madaling lokohin si Mateo. Matagal na niyang nakikita ang mga palatandaan sa likod nito. Hey! Wala nang silbi ang magsalita pa. Matandang halimaw, kung may kakayahan ka, halika at subukang habulin ako ngayon din. Malamig na ngumiti si Mateo kay Arwin, at agad na nawala ang kanyang anyo sa kinaroroonan niya. Napakabilis. Hindi pa nakakapag-react ang lahat sa nangyayari nang si Mateo ay naging isang maliit na itim na tuldok, at naglaho sa mga abot tanaw. Ang bilis ng paglipad ng espadang ito ay mas mabilis ng ilang beses kaysa dati. Nagbago ang ekspresyon ni Arwin, ang banal na diwa ay nagmamadaling nagtulak, habang humahabol sa direksyon kung saan nawala si Mateo. Bakas din sa mga mukha ni na Russell at Yakov ang pagkagulat, hindi nila inaasahan na ganito pala kabilis si Mateo. Ang anyo ni Mateo ay naging isang agos ng umaagos na liwanag, parang isang kometa sa kalangitan, 1,000 milya sa isang kislap. Sus Mariosep, paano naging ganito kabilis lumipad ang espada ng batang ito? Naiinis na sabi ni Arwin. Pangit din ang ekspresyon ni Russell at sinabi niya sa seryosong boses, hinding-hindi, sa ganitong bilis, mawawala siya sa atin. Hindi nagsalita si Yakov. Pakiramdam niya ay tumutulo ang dugo sa kanyang puso. Ang isang henyo na tulad ni Mateo ay dapat sana ay maging isang napakagandang tagumpay sa kanyang karera bilang pinuno ng akademya. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang resulta. Hahaha. Matandang aso, mukhang wala ka na talagang mukha para makipagkita sa mga tao sa hinaharap. Natatandaan ko pa ang sinabi mo. Dahan-dahang kumalat ang boses ni Mateo mula sa harapan. Wala talaga siyang respeto sa kanila, tatlong magagaling na half-step Divine Lord powerhouses. Bagamat kayang lumipad ng mga half-step Divine Lord powerhouse, malinaw na hindi ito ang kanilang forte. Kung ikukumpara, matapos makalusot si Mateo sa Heaven Glimpse Realm, ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng sword maneuvering flight ng buong lakas. Hindi na nakahabol ang ilang mga hindi gaanong bihasang manlalarong iyon. Pero sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ni Mateo. Isang nakakatakot na aura ang bumaba mula sa langit. Sa isang iglap, tila nahulog si Mateo sa isang kumunoy, hindi na makawala pa. 1458. Tila nagulo ang buong kalangitan. Pakiramdam ni Mateo ay mayroong napakalaking kapangyarihan sa unahan. Tila ba naipit ang buong katawan niya sa isang ulap ng bulak, hindi makawala kahit anong mangyari. Ito ang kapangyarihan ng mundo. Personal na dumating ang Warmstone City Lord. Ang boses ni Dustless ay narinig sa isipan ni Mateo. Biglang lumubog ang puso ni Mateo sa ilalim ng lambak. Ang pinaka-inaalala niya ay ang Warmstone City Lord na ito. Hindi niya inaasahan na talagang gagawa ng hakbang ang lalaking ito. Akala niya noong una ay ayaw pakialaman ng Warmstone City Lord na ito ang mga ganitong bagay. Mukhang nagkamali talaga siya ng kalkulasyon sa pagkakataong ito. Ang relasyon ng Warmstone City Lord na ito sa pamilyang Qin ay mas kakaiba pa kaysa sa kanyang inaakala. Alam ni Mateo na hindi na siya makakatakas pa kaya sumuko na lang siya sa pagpipigil. Sa oras na ito, sa wakas ay naabutan na rin sila ng tatlong Arwin. Nang makita ang sitwasyon, kumagalpak ng tawa si Arwin at sinabing, "Brat, hindi ka ba magaling tumakbo? Takbo ka para makita ko." Mapanghamak na sabi ni Mateo, "Kumain ka na ng alikabok sa mukha mo, sumunod ka pa rin sa munting Panginoon mo, ang lakas pa rin ng loob mong magbiro. Ang kapal talaga ng balat mo." Nalungkot si Arwin at galit na sinabi, "Brat, hinahanap mo ang kamatayan." Hindi na nagsalita pa si Arwin, at direktang hinampas si Mateo gamit ang palad. Boom! Tila tumama ang malakas na puwersa ng pag-atake sa isang bola ng espongha. Nasasabit si Mateo sa kapangyarihan ng mundo at hindi niya ito naiwasan, pilit na tinanggap ang palad na ito. Power! Bumuga si Mateo ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang katawan ay lumulutang pababa sa lupa na parang saranggola na naputol ang tali.
Ngunit ang kapangyarihan ng mundo ay nakabalot pa rin sa kanya, dahilan para lumutang siya sa hangin at hindi lumapag. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng mundo na nakakayanan ang halos lahat ng kapangyarihan, patay na sana si Mateo ngayon din. Hindi. Hey, batang to, hindi ba't ang yabang mo kanina? Magmayabang ka na naman para makita ko. Nang magtagumpay ang hakbang ni Arwin, agad siyang nakaramdam ng kakaibang kalayaan. Matandang aso. Naaalala mo pa ba ito para sa akin, lahat ng ito ngayon, ibabalik ito ng batang Panginoon ng 100 beses sa hinaharap. Nakatitig si Mateo at sinabi habang nagngangalit ang mga ngipin. Hey, nananaginip ka pa rin ba, batang to? Kahit si Lord Aislochin ay kumilos na. Iniisip mo pa rin na may kinabukasan ka. Tanong ni Arwin ng may pagmamalaki. Pagkasabi ni Arwin ng mga sinabi niya, hindi lang sina Mateo, Russell, at Yakov ang nagbago ng ekspresyon. Ang Panginoon ng lungsod ay apelyido pala ng Jin. Sa ganitong paraan, maipapaliwanag ang lahat. Hindi nakapagtataka na sa loob ng ilang taon, tinawag ng pamilyang Qin ang hangin at inutusan ang ulan sa Warmstone Capital City, napigilan ang iba pang malalaking pamilya, at nalampasan ang iba. Hindi nakakapagtaka na ang mga disipulo ng pamilya Qin ay naging napakayabang, ngunit hindi ito pinansin ng Sea Lord Manor. Nagmula ang lahat sa apelyido ng Panginoon ng lungsod. Zhao Yun, masyado kang nagsalita. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Isang makapangyarihang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas mula sa kawalan. Naging seryoso ang tingin ni Mateo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakita niya noong entrance exam. Nang makita si Aislo, hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Arwin at yumuko siyang sumagot, Opo, Panginoon ng lungsod, kamahalan. Alam ni Zhao Yun ang kanyang pagkakamali. Umungol si Aislo at malamig na sinabi, ang Panginoon ng lungsod na ito ay ang ampon na anak ng pamilya Qin at hindi miyembro ng Qin family clan. Pagkatapos ninyong marinig ito ngayon, hindi na ninyo ito maaaring banggitin pa sa iba. Nang maramdaman ang malalim na titig ni Aislo, parehong nagulat sina Yakov at Russell at dali-daling yumuko at sinabing, Opo, Panginoon ng lungsod, kamahalan. Sa kabisera ng Warmstone, halos hindi nagpakita ng mukha si Aislo sa harap ng mga tao. Wala ring nakakaalam ng apelyido niya noon. Ang bagay na ito, marahil kahit si Theodore ay hindi alam. Tanging si Arwin, ang nangungunang nilalang sa ganitong uri ng pamilyang Qin, ang nakakaalam ng tunay na pagkakakilanlan ni Aislo. Mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas, natanggap ni Aislo ang dakilang kabaitan ng pamilya Qin, kaya ganoon niya naranasan ang mga nagawa niya ngayon. Masyado na kasing matagal ang nakalipas, lanang nakakaalala pa. Dahan daw ang lumingon si Aislo, tumingin kay Mateo, at walang pakialam na sinabi, Mateo, ang iyong talento ay namumukod tangi, ang iyong mga nagawa sa hinaharap ay tiyak na hihigitin ang Panginoon ng lungsod na ito sa hinaharap. Sayang, hindi ka dapat naging kaaway ng pamilya Qin. Tinitigan ng masama ni Mateo si Aislo at walang kahit kaunting takot sa isang makapangyarihang Divine Lord Realm habang dumura siya at sinabing, Nako! Hindi mo mapagiba ang tama sa mali, kinukonsinti mo ang pamilyang Qin sa paggawa ng mga kalapastanganan. Hindi ka karapat-dapat na maging City Lord. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat ay pinutol na ng batang Lord na ito ang 4-star Divine Peel noon gamit ang espada, para maiwasan ang pagpapakain ng aso. Sus Mariosep. Parehong nagulat sina Yakov at Russell nang marinig ito. Mayroon palang isang taong nang-ahas na magsalita ng ganito sa isang makapangyarihang Divine Lord Realm. Ang batang ito ay talagang walang batas at walang pakundangan. Sa halip, malamig na ngumisi si Arwin sa kanyang puso. Pag-alitan, habang mas marahas mong pag-alitan, mas mabilis kang mamamatay. Gayunpaman, ang pagpipigil ni Aislo sa sarili ay mas mahusay kaysa sa inaakala ni Mateo. Malamig lang niyang sinabi, mabait sa akin ang pamilya Qin, ano ang mali sa ginagawa ng Panginoon ng lungsod na ito. Pagkatapos bumalik mula sa 100 Cities Smelting Trial, ipinahiwatig na sa iyo ng Panginoon ng lungsod na ito na huwag maging kaaway ng pamilya Qin, ngunit hindi ka tinatablan ng pangangatwiran, payo.
Hindi ka lamang nanatiling walang pagsisisi, lalo ka pang lumala ng husto. Natawa si Mateo nang marinig iyon at sinabing, hindi ka pa rin nagsisisi. Hahaha. Talagang pinapakamatay mo ang lolo mo sa kakatawa. Sino ka ba naman para maglakas loob na pagsisihin si Lolo Croswell? Nanginginig ang tatlong tao sa likuran habang nakikinig. Napakabangis talaga nitong si Mateo. Isa itong makapangyarihang Divine Lord Realm, isang maladyos na pag-iral. Huwag mong tingnan kung paano silang tatlo ay nasa kalahating hakbang na Divine Lord Realm, sa harap ng isang Divine Lord Realm, hindi iyon sapat para tingnan. Ang mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay nagbukas ng isang maliit na mundo at nagtaglay ng pagpapalakas ng kapangyarihan ng mundo. Hindi ito lubos na naiisip ng mga tao ng Divine Dao Three Realms. Habang papalapit ang isa sa Divine Lord Realm, lalo silang humahanga sa kahariang ito. Walang sino man sa mga taong nakaabot sa hakbang na ito ang naging isang walang kapantay na henyo. Gayunpaman, hindi man lang inilagay ni Mateo sa mga mata niya si Aislo. Sumulyap si Aislo kay Mateo at malamig na sinabi, ang mundong ito ay orihinal na makapangyarihan at naghahari. Hawak ko ang isang rehiyon sa mundo, namamahala sa isang kabisera. Hinihiling ko sa iyo na magsisi, kailangan mong magsisi. Ang resulta ng hindi pagsisisi ay kamatayan. Pagkatapos magsalita, marahang tinapik ni Aislo ang isang daliri. Isang nakakatakot na aura ang agad na namuo. Naging seryoso ang tingin ng tatlong Arwin nang makita ito. Ito ang lakas ng isang powerhouse ng Divine Lord Realm. Ngayon na ang oras. Naging seryoso ang tingin ni Mateo, biglang sumulpot ang kanyang katawan, sumugod palabas na parang palasong nakawala sa tali. Gulat na gulat ang tatlong Arwin. Nakatitig din si Aislo nang may direktiba. Talagang nalampasan ni Mateo ang kanyang kapangyarihan sa mundo. Isang batang Heaven Glimpse sa unang yugto ang talagang nakalusot sa kapangyarihan ng isang Divine Lord Realm powerhouse. Isa itong bagay na hindi ko talaga maisip. Mas nakakagulat pa ang bagay na ito kaysa sa pagpatay ni Mateo sa 5 magagaling na henyo. Pinilit ni Mateo ang banal na asensya hanggang sa limitasyon, habang desperadong tumatakas. Ang pagsuko ng sarili sa kamatayan ay hindi kailanman naging estilo niya, ni Mateo. Hanggat may kaunting pag-asa, magsisikap siya ng 100%. Ang tinaguriang kapangyarihan ng mundo ay isa lamang uri ng paglalapat ng makalangit na Dao. Tila malalim at mahirap unawain, ngunit si Mateo ay mayroong lesser Heavenspan Mountain. Nagsisigaw siya ng mga pang-aabuso kay Aislo at sa iba pa sa panlabas na anyo. Sa totoo lang, palihim siyang nakikipag-usap sa lesser Heavenspan Mountain sa buong oras. Kaya niyang gayahin ang heavenly Dao ng Sky Foothills World, natural niyang kaya ring basagin ang kapangyarihan ni Aislo sa mundo. Matapos siyang tamaan ng kulog, malamig na ngumiti ang sulok ng bibig ni Aislo at sinabing, medyo interesante, pero wala itong silbi. Habang nag-uusap, kumakbang palabas si Aislo, agad na nakatakbo ng libu-libong milya. Ang bilis ni Mateo ay napakabilis na, pero agad din itong nalampasan ni Aislo. Gusto ko talagang makita kung anong mga sikreto ang mayroon ka tungkol sa iyo. Ngumiti si Aislo habang nakaturo ang isang daliri. Pakiramdam ni Mateo ay dinudurog siya ng buong mundo. Swoosh! Naging seryoso ang tingin ni Aislo. Biglang nawala si Mateo sa harap niya. 1459. Isang napakalaking kapangyarihan ng mundo ang biglang sumabog, sumalpok sa kapangyarihan ng mundo ni Aislo. Boom! Isang nakakatakot na alon ang umalangaw-ngaw, na direktang nagpalipad sa trio ni Arwin. Ang tatlong tao ay malubhang nasugatan dahil nahuli sila ng hindi nakabantay. Mabuti na lang at malayo sila. Kung hindi, ang aftershock na ito lang ay sapat na para mapatay sila. Ang laban sa pagitan ng mga powerhouse ng Divine Lord Realm ay lubhang makapangyarihan. Ang tingin ni Aislo ay naging makahulugan, na nagpapakita ng isang labis na gulat na hitsura. Gulat na sabi ni Aislo, ikaw pala yan. Malamig na sabi ng dumating, kung hindi, sino sa tingin mo ang magiging kasama mo? Ngumiti si Aislo at umiling habang sinasabing, hindi ko inaasahan na hindi unang nakalusot si Trevor, pero ikaw ang unang nakalusot. Talagang nagulat ako.
Hindi nakakapagtaka na nag-iisa ka ng maraming taon para pala talagang salakayin ang Divine Lord Realm. Nang makita ng tatlong Arwin ang figurang nakaharap kay Aislo mula sa malayo, ang pagkamangha sa kanilang mga titig ay hindi na maaaring mas higit pa. Hindi nila kailanman pinangarap na ang taong ito ay talagang nakalusot sa Divine Lord Realm. Sa Wormstone Capital City, mayroong 4 na magagaling na half-step Divine Lord powerhouses. Pakiramdam ng lahat, ang 4 na half-step Divine Lord powerhouse na ito ang may pinakamalaking potensyal na makarating sa Divine Lord Realm. Pero walang makakaasa na ang taong ito ay talagang nakalusot. Ang taong ito ay walang iba kundi ang punong alchemist ng Myriad Treasure Tower na ilang dekada nang nasa isang pribadong lugar, si Peyton. Ilang dekada ng saradong pag-iisa ang halos-halos makalimutan ng lahat ang taong ito. Gayunpaman, nang lumabas siyang muli sa pag-iisa, nasa ibang-iba na ang antas niya kumpara sa kanila. Tiningnan ng tatlong Arwin ang figure ni Peyton, ang kanilang mga mukha ay puno ng inggit at pagtataka. Bakit si Peyton ang taong ito at hindi sila? Malamig na sinabi ni Peyton, para makalusot ang matandang ito sa Divine Lord Realm, lahat ng ito ay salamat sa munting kaibigang si Mateo. Sana ay mabigyan ng daan ng kamahalan, Panginoon ng lungsod, si Mateo dahil sa mukha ng matandang ito. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang mukha ng lahat, kasama na si Aislo. Ang pagpasok ni Peyton sa Divine Lord Realm ay may kaugnayan ba talaga kay Mateo? Hindi nakakapagtaka na ganoon na lang ang ginawang proteksyon ng Myriad Treasure Tower kay Mateo. Lumalabas na ito pala talaga ang dahilan. Noon, tila personal na naglakbay si Peyton patungong Jewel City. Pagkabalik niya, diretso niyang inanunsyo ang pagsasara ng kanyang sarili. Maaari kayang si Mateo ay talagang mayroong ganitong uri ng mahiwagang kapangyarihan para matulungan ang iba na makalusot sa Divine Lord Realm. Nagpalitan ng tingin ang tatlong Arwin, ang mga titig ay nagpapakita ng isang nakakapasong tingin. Ang Divine Lord Realm ay talagang nakakaakit para sa kanilang tatlo. Bahagyang naniningkit ang mga mata ni Aislo at sinabing may bahagyang ngiti, ayon sa mga patakaran ng kamahalan ng Emperador sa langit, dahil nakalusot ka na sa Divine Lord Realm, hindi ka na dapat manatili sa aking Wormstone Capital City, tama ba? Lumungkot ang mukha ni Peyton at sinabi niya, pagkatapos ng bagay na ito, natural lang na aalis ang Aislo na ito. Pero tungkol kay Mateo, siguradong pinoprotektahan siya ng matandang ito. Dahil ang Myriad Treasure Tower ay isang panlabas na puwersa, natural lamang na hindi nila pinayagan ang isang pag-iral sa lungsod na maaaring magbanta sa Panginoon ng lungsod. Kung ang Myriad Treasure Tower ay naglagay ng isang celestial deity powerhouse sa kabisera, ang Panginoon ba ng lungsod ang may huling desisyon, o ang celestial deity na ito ang may huling desisyon? Sabi ni Aislo nang may ngiti sa kanyang mukha, sa mga katulad mo, isang Divine Lord Realm na kaka-explore lang, gusto mo bang maging walang hiya sa harap ng City Lord na ito? Isang mapanganib na amoy ang kumalat mula sa katawan ni Aislo, dahilan para maging matamlay ang ekspresyon ni Peyton. Kahit na nakalusot si Peyton sa Divine Lord Realm, nakalusot pa rin siya sa huli. Habang si Aislo ay nanatili na sa Divine Lord Realm, sa kahariang ito, nang walang ideya kung ilang taon na. Kung talagang may pinaglalaban silang buhay at kamatayan, malinaw na hindi makakalaban si Peyton. Sumimangot si Peyton at sinabing, basta't pakakawalan mo si Mateo, maaari kang magbigay ng kahit anong kondisyon. Malamig na sabi ni Aislo, wala kang kwalipikasyon para makipag-usap sa Panginoong ito ng lungsod. Ngayon, itong si Mateo, kailangan mong sumuko kahit ano paman. Kung hindi, malamang magsasara ang iyong Myriad Treasure Tower sa Wormstone Capital City. Nahalata ni Peyton, itong si Aislo ay kumain ng pabigat at pinatibay ang kanyang puso. Imposibleng bitawan si Mateo. Huminga siya ng malalim, nagulo ang kanyang isipan. Nailabas ang figure ni Mateo. Nakaramdam na lang si Mateo ng panlalabo sa harap ng kanyang mga mata, at muling lumitaw sa Heavenspan World. Sa sandaling iyon kanina, dinala si Mateo sa maliit na mundong binuksan ni Peyton. Kuya Aislo. Ikaw. Talagang nakalusot ka. Medyo nagulat si Mateo na tumingin kay Peyton.
Pakiramdam niya ay agad na nanlabo ang kanyang mga mata ngayon, pagdating sa isang dayuhang mundo, at hindi niya lubos na alam kung sino ang nagligtas sa kanya. Ngayon lang niya napagtanto si Peyton. Nang makitang pinakawalan ni Peyton si Mateo, sina Aislo at Arwin ay parehong tuwang-tuwa sa kanilang sarili. Mukhang kailangan niyang ibigay si Mateo dahil sa pressure. Tutal, hindi sulit ang paggawa ng isang napakalaking Myriad Treasure Tower malapitan para sa isang maliit na Heaven Glimpse Realm. Nakangiting sabi ni Peyton kay Mateo, "Kuho, salamat sa iyo lahat ng ito. Noon, kung hindi dahil sa pagbibigay mo ng isa o dalawang pahiwatig, malamang hindi pa rin mahawakan ng matandang ito ang pinto hanggang ngayon." Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi, ang makapal na naipon na hibla ni Kuya Aislo ang pumuputok. Nagdadagdag lang ito ng mga bulaklak sa berda. Binabati kita, Kuya Aislo. Lumambot ang ekspresyon ni Peyton at bumaantong hininga siya, nakababatang kapatid, si Kuya ang walang silbi. Kahit na makalusot ako sa Divine Lord Realm, wala rin akong magagawa ngayon. Ang 2 taong ito, isa na nagtatanong at isa na sumasagot, ay umalingaw-ngaw sa puso ni Aislo at ng iba pa. Isang batang grotto profound deity realm na nagbibigay ng mga palatandaan patungo sa isang peak grand completion origin deity realm powerhouse, at hinayaan pa siyang makalusot sa Divine Lord Realm. Kung hindi lang dahil sa narinig nila mismo, tiyak na iisipin nilang baliw ang mundong ito. Maging si Arwin ay hindi rin napigil ang sumigaw sa kanyang puso sa oras na ito, "Lumapit ka at bigyan mo ako ng mga payo." Kung makakalusot siya sa Divine Lord Realm, handa pa nga siyang bitawan ang puot. Maliban na lang. Sa ganitong sitwasyon ngayon, hindi pa iyon ang maaari niyang desisyonan. Hindi nagpakita ng gulat si Mateo. Nakangiti niyang sinabi, para makarating si Kuya Aislo, natanggap na ni Croswell na ito ang kabaitang ito. Tumanggaw si Peyton, humarap kay Aislo, at sinabing, mula sa araw na ito, ang Myriad Treasure Tower ay aalis na mula sa Warmstone Capital City. Nakababatang kapatid na Croswell, ang Aislo na ito ang magpapadala sa iyo ng bahagi ng daan, ang pag-atres. Ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Malabo na lamang ang naramdaman ni Mateo sa kanyang harapan at nababalot siya ng isang maringal na kapangyarihan ng mundo, lumilipad palayo ng walang ideya kung gaano kalayo. Nagulat si Aislo sa eksenang ito. "Peyton, ikaw." Walang pakialam na sinabi ni Peyton, bagamat hindi mo katapat ang matandang ito, para gustuhin mong paalisan ang matandang ito, hindi rin ito ang magagawa sa maikling panahon. Bukod dito, nangangahas ka bang patayin ang matandang ito? Hindi napigilan ni Aislo ang mabulunan ng marinig iyon. Hindi talaga siya naglakas loob. Dahil si Aislo ay kayang pumatay ng isa o dalawang origin deity martial artist, natural lang na hindi masyadong magsasalita ang Myriad Treasure Tower. Pero si Peyton ay isa ng makapangyarihang Divine Lord Realm ngayon. Para sa Myriad Treasure Tower, hindi na siya gaanong mahalaga. Si Aislo ay palaging kalmado at kalmado ang itsura. Ngunit ngayon, ang kanyang ekspresyon ay napakapangit. Hindi niya inakalang ganoon pala kay terminado si Peyton, na direktang hinayla palabas ang Myriad Treasure Tower mula sa Warmstone Capital City. Kung aalis sa isang kabisera, magiging napakalaki ng mawawala sa Myriad Treasure Tower. Gumawa ka talaga ng ganitong desisyon para sa isang junior ng Heaven Glimpse Realm, galit ka ba? Nagngingit-ngit si Aislo at sinabing. Malamig na sinabi ni Peyton, ang mga tao ay may mga prinsipyong dapat sundin at mga batayan. Ang paghahasik ng dahilan ay nagbubunga ng epekto, ang paghahasik ng karma ay nagbubunga ng bunga. Noong nakaraan, tinulungan ako ni Mateo na malampasan ito. Ganyan ang aking pagkilos ng pagbabayad ng pasasalamat ngayon. Paano mo nalaman na ang aking pagkilos ngayon ay walang panahon para sa pag-aani sa hinaharap? Nanginig ang buong katawan ni Aislo, at kitang-kita ang gulat sa kanyang mga mata. Bakit ba kayong ilan sa inyo ay tulala pa rin? Hindi pa rin ninyo ako hinahabol. Gusto kong makita ang tao kong buhay, ang bangkay kong patay na. Sigaw ni Aislo. 1460. Sa walang hanggang ilang, 3 figure ang kasalukuyang sumusulong ng may napakabilis na bilis. Kahanga-hanga ang mga aura ng 3 taong ito.
Nagsigawan ng mababanges na halimaw sa paligid para makaupo ng maluwag. Ang songgit na batang ito, napakahirap talaga ng buhay niya. Kaya pa niyang tumakas ng ganito. Nagngalit ang mga ngipin ni Arwin sa puot habang sinasabi niya. Hinabol ng tatlong Arwin ang daan at sa wakas ay hindi na nila nakayanan ang mahabang paglipad. Kaya naman, lumapag sila sa lupa upang habulin. Hindi niya inakala na nakalusot pala si Peyton sa Divine Lord Realm. Mas hindi inaasahan, si Peyton ay talagang walang alinlangan na hayaang umalis ang Myriad Treasure Tower mula sa Wormstone Capital City upang protektahan si Mateo. Habang nasa daan, pinapadyak ni Arwin ang kanyang mga paa sa galit ngunit wala rin siyang magawa. Pero talagang hindi niya inakala na masusubaybayan natin ang lokasyon niya gamit ang token ng akademya. Ang aksyon ni Peyton ay nakatakdang mawala ng saysay. Sabi ni Russell sa seryosong boses. Dahil dito, ang galit ni Arwin ay muling napalitan ng saya habang sinasabi niya, "Hey, kaming tatlo na kalahating hakbang na mga Divine Lord ay humahabol sa isang batang Heaven Glimpse Realm, nakakahiya ito." Itinigil na ng batang ito ang lahat ng kanyang ginagawa para hindi makaakit ng atensyon ng mga tao at hindi na maglakas loob na sumakay sa espada para lumipad. Hindi lang niya alam na ganito pala, ito mismo ang gusto natin. Hindi sapat ang mahiwagang kakayahan ni Peyton para paalisin si Mateo sa sakop ng impluwensya ng Wormstone Capital City. Sa oras na ito, inanunsyo na ng Wormstone Capital City sa mundo na naglalagay kay Mateo sa malawak na sakop ng buong radius ng Wormstone Capital City. Kung gusto ni Mateo na makatakas, hindi siya maaaring lumipad sa ere ng lantaran. Sa ganoong paraan, ang target ay magiging masyadong kapansin-pansin. Bumantong hininga si Jacob at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na si Peyton ay isang hakbang na lang ang nauuna sa atin, na nakarating sa Divine Lord Realm. Hindi man lang niya naabot ang half-step Divine Lord Realm. Anong klaseng paraan ang ginamit ni Mateo para mapabilis niya ang kanyang pagiging Divine Lord? Isang pangungusap ang agad na nagpawala ng magandang mood ng dalawa pang tao. Ang ilan sa kanila ay natigil na sa kaharian na ito ng hindi tiyak na bilang ng mga taon. Kalahating hakbang ang layo, ngunit tila kasing layo mula sa lupa hanggang sa abot tanaw. Hindi na kailanman makatawid. Gayunpaman, naabutan talaga ni Peyton mula sa likuran at nalampasan ang mga nasa unahan, direktang nakarating sa Divine Lord Realm. Paano nila ito matatanggap? Nagngingit-ngit si Aislo at sinabing, para saan ang dami mong iniisip? Kapag nahuli natin ang batang iyon, kailangan pa ba nating matakot na hindi natin maibuka ang bibig niya? Totoo nga, nagliwanag ang mga mata ng dalawang tao dahil sa mga sinabi ni Arwin. Tama ang sinabi ni Brother Chin. Ang tatlo nating pundasyon ay mas mahusay kaysa sa kay Peyton. Hanggat mayroon tayong kaunting iyon, tiyak na makakalusot tayo sa Divine Lord Realm. Tuwang-tuwa na sabi ni Russell. Ngumiti si Arwin at sinabing, kung gayon, ano pa ang hinihintay? Ang batang iyon ay dapat na hindi nakalayuan sa unahan ngayon, papasok na sa saklaw ng Crowlight City. Kapag pinayagan natin siyang makatakas mula sa Crowlight City, kakailanganin nating gumawa ng mas maraming pagsisikap upang mahuli siya. Nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon ang dalawang tao, ipinakita ang kanilang mga pamamaraan sa paggalaw at paghabol. Ang Crowlight City ang pinakahabirang county ng Wormstone Capital City. Kung aalis si Mateo mula rito, papasok siya sa saklaw ng impluwensya ng ibang mga kabiserang lungsod. Bagamat ang mga kabiserang lungsod ay pagmamay-ari ng isang imperial na lungsod, bawat isa sa kanila ay nangingibabaw sa isang rehiyon, at hindi nakikialam sa isa't isa. Kapag umalis si Mateo, natural lang na magdudulot ito ng malaking gulo. Pagkalipas ng 3 araw, sa hangganan ng Crowlight City, isang figure ang kasalukuyang tumatakbo ng napakabilis. Biglang may 3 figure na bumaba mula sa langit, na hamarang sa lahat ng daanan ng pagtakas ng figurang iyon. Mayabang na tingin si Arwin habang tumatawa, sayang talaga. Kaunti lang yan. Kahit medyo nahirapan kami, nahuli ka pa rin namin. Aba, gulat-gulat ka ba? Bumantong hininga si Jacob at sinabing, Mateo, mahirap suwayan ang utos ng pinuno. Sumama ka sa amin pabalik.
Ngunit ang tingin ni Russell ay nag-aalab habang sinasabi niya, Brat, ibigay mo ang paraan upang makalusot sa Divine Lord Realm at ililigtas ka namin mula sa kamatayan. Walang naramdamang tuwa o lungkot si Mateo na napapaligiran ng tatlong tao sa gitna at hindi siya nawala ng pag-asa gaya ng kanilang inaakala. Tumingin si Mateo kay Arwin at dumura, nagulat ang tiyuhin mo. Tanga ka. Base lang sa pandaraya mo at gusto mo pang hulihin si Lolo Croswell. Namutla ang mukha ni Arwin at muntik nang matanggal sa hawakan, ngunit nakita niya si Mateo na nahugot ang token ng akademya, at sinimulan niya itong paglaruan. Tumingin si Mateo kay Arwin nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti at sinabing, Matandang aso, nasiyahan ka ba sa iyong sarili habang naglalakbay? Naramdaman mo ba na hindi makatakas ang iyong Lolo Croswell sa iyong mga palad? Base lang sa larwang ito. Kumabog ng malakas ang puso ni Arwin, bigla niyang naramdaman na tila naloko silang tatlo. Ito ba ay isang clone? Lumipat ang tingin ni Russell at malungkot niyang sinabi. Bumantong hininga si Jacob at sinabing, masyado natin siyang pinalaki ng sobra. Ngumisi si Mateo habang nakatingin kay Arwin at sinabing, matandang aso, maghintay ka lang. Pagbalik ko, Mateo, iyon ang araw na malipol ang pamilya Chin mo. Sabihin mo kay Aislo, hilingin mo sa kanya na alagaan ang sarili niya. Darating si Lolo Croswell at hahanapin siya para gumanti sa mga kasalanan niya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, kasabay ng isang malakas na kalabog, agad na naging bola ng apoy si Mateo. Gang! Nahulog sa lupa ang token ng akademya na nagbigay ng isang malinaw na tunog. Nagngalit si Arwin hanggang sa ito ay kumalansing, galit na galit hanggang sa may lumabas na usok mula sa lahat ng 7 butas. Naghabulan silang tatlo ng halos isang buwan. Hindi nila inaasahan na isa pala siyang clone. Napakatuso ng batang ito. Nagngalit din ang mga ngipin ni Russell sa puot. Sa simula, inaabangan niya ang paraan para makarating sa Divine Lord Realm. Hindi niya inaasahan ang ganoong kaabala sa loob ng isang buwan, na uwi lang sa wala ang lahat. Sa isa pang hangganan ng Wormstone Capital City, si Mateo na kasalukuyang nagpapagaling ng kanyang mga sugat sa isang kuweba ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita ng isang mapang uyam ng ngiti. Ilang tagumpay at kabiguan na ba ang naranasan ni Mateo dati? Paano niya nagawa ang ganitong uri ng pagkakamali sa mababang antas? Kahit hindi pa nasabi ng Wormstone Academy noon, paano kaya siya mabibigyan ni Mateo ng ganitong uri ng nakatagong panganib? Kaagad na nang ipadala si Mateo, hinati niya ang karamihan ng kanyang banal na asensya, lumikha ng isang cleansing Sandal Flame Lotus clone, dala ang Academy token at tumakas. Habang ang tunay niyang sarili ay palihim na gumalaw sa ibang direksyon. Dahil nagbunga na ng isang sinaunang espiritu ang nagliliyab na si Mateo, hindi na niya ito nagawang malagpasan sa mga bagyo. Pero ang cleansing Sandal Flame Lotus ay ang clone na pino ni Mateo. Dinala niya ito. Sa loob ng halos 100 taon, ang cleansing Sandal Flame Lotus ay umunlad na rin patungo sa banal na rango. Ngunit kumpara sa bilis ng pag-unlad ni Mateo, mas mabagal ito. Habang nasa daan, maingat si Mateo, hindi ipinapakita ang kanyang mga bakas, at sa wakas ay nagtago sa mga hangganan. Ang serye ng malalaking labanan isang buwan na ang nakalipas, ang mga pinsala ni Mateo ay malala na. Dagdag pa sa isang buwang pagtakas na ito, dumami pa ang mga pinsalang natamo ni Mateo. Kamakailan lamang siya nakahanap ng isang nakatagong kuweba at nagtago upang gamutin ang kanyang mga sugat. Biglang bumantong hininga si Mateo at sinabing, akala ko pa nga patay na ako ngayon. Hindi ko inaasahan na sa huling sandali, si Elder Brother Aislo ay nakalusot sa Divine Lord Realm, at nailigtas ako. Sa oras na ito, lumitaw ang figure ni Dustless at nagsabi, sa totoo lang, ikaw ang nagligtas sa iyong sarili. Ikaw ang unang tumulong sa kanya na makapasok sa Divine Lord Realm, kaya may kakayahan siyang pumunta at iligtas ka. Marahil, ito ang bilog ng sanhi at bunga. Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, noon, pakiramdam ko ay maayos naman ang pakikitungo ko sa kanya. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong hindi inaasahang ani. Hay! Malamang madidismaya si Miss Wanro. At saka, nandyan si Little Fatty. Sana ay makapag-isip-isip na siya.
Senior, wala nang lugar para sa akin ang Warmstone Capital City na ito. Saan ako dapat pumunta? Sabi ni Dustless, hindi ka maaaring manatili sa loob ng hangganan ng Heavenly Eagle Imperial City. Gamit ang lakas ng isang Divine Lord Realm, kapag nalaman na ni Aislo ang iyong kinaroroonan, ang pagpatay sa iyo ay isang bagay lamang ng pag-angat ng kamay. Mahirap na lugar ito, mas mabuting lumayo ka hanggat maaari. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.